at tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Alexa, taga-Antique. At gusto ko lang ding magbahagi sa inyo ng naging karanasan namin ng aking nakababatang kapatid na itago na lang natin sa pangalang Cecil. Nung mga nasa edad pa lamang ako na 10 taong gulang at yung kapatid ko naman ay mga 8 taong gulang, nakailigan naming dalawa na maligo sa may sapa na nasa gitna pa ng kagubatan. Minsan ay kasama rin yung aming lola Chodora at minsan naman ay sumasama na lang din kami sa mga kalaro naming nagpupunta roon. Dahil wala namang bali-balita noon tungkol sa mga masasamang elemento sa gubat o maging sa mga aswang, ay kampante naman yung aming lola na hayaan kaming magpunta roon kahit na may pagkakataon na kaming dalawa lamang ng kapatid ko. Isang hapon noon, sa pagkakatanda ko ay mga nasa 3:00 na rin po yon, nang magpasya nga kami ng kapatid ko na magpunta sa sapa upang maligo. Alam rin namin noon na kapag anong oras ay may mga bata rin sa baryo namin at maging sa mga karatig baryo na nagpupunta roon para maligo. Nagpaalam naman kami noon kay Lola at nang payagan nga kami nito ay hindi na kami nagaksaya pa ng panahon at agaran kaming nagpunta doon. Bago nga kami tuluyang makaalis noon, pinagsabihan pa kami ni Lola na wag lang magpapagabi at baka kung matakot kami sa daan gayong madilim na nga yung daan pa uwi. Tumangulang kami noon kay Lola at nagwika pa kaming bago mag 5:00 ng hapon ay uuwi rin kami ng kapatid ko. Nagsimula na nga kaming maglakad noon patungo doon sa gubat. Habang naglalakad ay hindi nga namin maitago yung pananabik gayong makakaligo nga kami ulit doon. Bukod pa sa pagligo ay naglalaro rin kami roon syempre. Kaya't talagang masaya tuwing naroroon kami ng kapatid ko. Puro pa kami tawanan noon habang tinatahak nga yung daan patungo doon sa may sapa. Dahil meron ngang mas malapit na daan patungo roon, doon nga namin napiling dumaan. Nagpatuloy lang yung masayang paglalakad namin ng kapatid ko hanggang sa makarating na nga kami noon doon sa may sapa. Nakita namin na maraming mga batang naroroon. Kaya tumakbo na nga kami agad. Nung naroroon na nga kami sa sapa, agaran din kaming nagtampisaw sa tubig. Tulad rin ng ibang mga bata. Sumali pa nga kami sa kanilang mga laro. Dahil nawili nga noon sa pakikipaglaro habang naliligo, hindi na nga namin namalayan yung oras noon. Hindi pa naman madilim yung paligid syempre. Pero ang ilan sa mga kalaro namin ay isa-isa na ngang nagsiuwian. Maging yung mga batang umuwi sa baryo namin ay nauna na ring umalis. Pero kami, nanatili pa rin kami doon upang maglaro pa saglit. At hanggang lumaon, ay kaming dalawa na lamang yung natitira sa sapang yon. At dahil kami na lang yung naiwan doon, napagkasunduan naming magbabad na lang ng ilan pang minuto bago umuwi. Ganon po kami kasabik sa paliligo doon. Ilang sandali pa ay umahon na rin kami sa lupa at tinungo na nga yung aming mga tsinelas. Nang maisuot na namin yung mga yon, ay nagsimula na rin kaming maglakad. Yun nga lang, 4 na hakbang pa lang siguro yung aking nagagawa nang tawagin ako ng kapatid ko, na noon ay hindi pa pala nakakaalis sa bahagi kung saan nga namin iniwan yung aming mga tsinelas. Napalingon ako sa kanya noon at kita ko naman na meron siyang tinuturo sa may kabilang bahagi ng sapa na hindi naman malayo. Tinignan ko nga yung kanyang tinuturo noon at ganoon na lang yung aking pagkamangha nang makita yung isang bayawak doon na kulay puti. Umiinom po ito ng tubig sa may sapa. Marahil ay doon lang din nakatuon yung kanyang atensyon, kaya't hindi nga kami nito napapansin na nakatingin na nga sa kanya. Talagang puting-puti po yun. Sa kaba naman namin ng kapatid ko na baka sugurin nga kami nito, ay tumakbo na rin kami palayo roon. Hindi na kami lumingon pa noon hanggang sa makalayo na nga kami sa may sapa. Nang nakalayo na nga kami, naisipan naming tumigil muna sa pagtakbo at saka tinignan nga yung puting bayawak kung naroroon pa ba sa may sapa o baka wala na. Tinanaw nga namin yon at nang hindi namin ito nakita ay nagpatuloy na lang kami sa aming paglalakad pa uwi.
Pinagsabihan ko pa yung kapatid ko noon na bilisan na lamang namin yung aming paglalakad dahil unti-unti na ring dumidilim noon sa paligid. Naisip ko rin baka maabutan kami ng naturang bayawak kaya't minadali na rin namin na makauwi. Talagang kakaiba po kasi yung bayawak na yon. Sa kabutihang palad naman ay nakauwi naman kami sa bahay nang hindi na nga namin nakikita yung puting bayawak. Dahil doon ay napaisip ako na baka sa ibang bahagi nga nagtungo at wala naman talaga itong balak na lumapit sa amin kung nasa may sapa kami ng aking kapatid. Tinanong pa kami ni Lola Chudora noon kung bakit ganoong oras ng araw kami nakauwi at muntikan pa kaming abutan ng dilim. Dahil doon ay hindi na nga namin nilihim pa sa kanya yung tungkol sa puting bayawak na kumuha ng atensyon naming dalawa. Kaya rin natagalan nga kaming umuwi. Nang marinig nga ni Lola Chudora yung kwento naming magkapatid, sinabihan niya kaming kapag nakita ulit namin yung naturang bayawak ay wag na lang naming pansinin. Binalaan pa niya kaming wag kaming lalapit doon at maging sakta nito ay iwasan rin naming dalawa. Hindi ko napigilan yung mapatanong noon kay Lola at sinabi nitong yung mga ganong kulay ng bayawak daw ay marahil matatanda na kaya mas mabuting pabayaan na lamang. Huwag lang daw kaming lumapit sa mga yon dahil kahit na may edad na rin daw yung mga ganoong hayop ay malalakas pa rin daw yung mga ito at may kabilisan. Tumango lang kami noon bilang pagsang-ayon. Akala namin na yun lang din yung sasabihin ni Lola. Pero nagulat kami nang magwika pa ito. Ayon sa kanya, may mga pagkakataon din kasing iba yung interpretasyon sa puting bayawak. May mga nagsabing marahil ay engkanto daw o alaga ng mga engkanto. Pero may ilan din na baka kampon umano ng mga aswang. Nakaramdam kami ng takot nang banggitin ni Lola yung tungkol sa aswang. Nagtaka naman ako noon. Kaya't naitanong ko nga sa kanya kung paano malalamang posibleng aswang nga yung isang hayop. Gayong nasabi niya rin na kaya ng mga aswang yung mag-anyong hayop. Napalunok ako noong magsimulang magsalita si Lola. Tila hindi ko naman masyadong naintindihan yung mga sinabi nito. Nang marinig ko nga sa kanya na kapag merong mapupulang mga mata ang isang hayop na animoy nagbabaga daw, ay posibleng aswang daw yon. Naalala ko kasi yung naturang bayawak na napansin ko rin na merong mapupulang mga mata. Napansin nga ni Lola Chudora noon yung pananahimik ko, kaya't nagtanong siya kung ano nga ba yung aking problema. Napailing na lang ako noon at sinabing wala naman gayong nakikinig lang ako sa kanya kahit yung totoo naman ay wala nga akong naintindihan sa kanyang sinabi. Hindi nga nawala sa isipan ko noon yung mapupulang mga mata ng bayawak. Napaisip nga ako noon na marahil ay baka aswang nga yun. Pero agad din akong napapailing dahil tinatakot ko lamang yung aking sarili. Nasundan pa nga yung pagpunta namin sa sapang yon. Pero hindi na rin namin nakita yung naturang bayawak. Kaya't kahit papano ay unti-unti ko na rin nalilimutan yung tungkol doon. Hanggang isang gabi nga noon, yun nga yung araw na hindi ko makakalimutan. Nagpunta nga kami noon sa sapa upang makapaglaro at maligo. Nang makarating nga kami doon, tulad ng aming inaasahan, may ilang mga kabataan rin yung naroroon. Agaran nga kaming naligo doon. At talagang tinamasa yung sayang dulot ng aming paliligo at paglalaro. Nung lumaon ay nag-uwian na rin yung iba naming mga kalaro. Ngunit may dalawa pa kaming kalaro na naiwan doon. Ayon sa mga ito, sasabay na lang din daw sila sa amin kapag uuwi na rin kami sa aming baryo. Nagpatuloy naman kaming apat sa aming paglalaro. Naisipan pa nga naming magtagu-taguan malapit lang sa sapa. Dahil may mga ilan ng malalaking bato rin yung naroroon na kahit papano ay pwede rin mapagtaguan. Nagsimula na nga kaming maglaro noon ng tagu-taguan. At dahil hindi nga kami taya ng kapatid ko, naisip naming iisa lang kami ng pagtataguan. At nang meron nga kaming nahanap ay doon nga kami nagtago.
Mula sa aming pinagtataguan ay natatanaw namin yung dalawa naming kalaro. Lalo at malapit lang sa kinaroroonan ng taya nagtago yung isa pa naming kasama. Nang matapos nga sa pagbibilang yung taya, ay nagsimula na nga siyang maghanap. Habang naghahanap nga ito, ay natatawa na nga kami sa mga kilos nun. Hindi pa man niya nakikita noon yung isa naming kasama, ay napansin nga namin na merong papalapit sa kanyang kinatatayuan. Nakatalikod ito, kaya't hindi niya marahil napansin yung puting bayawak na mabilis na naglalakad patungo sa kanyang direksyon. At yung tawa nga namin nung una ay biglang napalitan ng pangamba. Dahil sa takot na baka may kung anong mangyari sa aming kalaro. Dahil sa tingin nga namin ng kapatid ko ay baka atakihin siya nun, lumabas na nga kami sa aming pinagtataguan. Sinigawan namin siyang tumakbo na paalis doon. At yun naman yung kanyang ginawa. Napalingon pa nga siya noong sabihin naming may humahabol sa kanyang bayawak. Kaya't natalisod po ito sa may bato at natumba. Napatakbo naman yung isa naming kasama gayong natakot rin ito na baka maging siya ay lapitan ng naturang bayawak. Mabilis yung tumakbo palayo, pero hindi siya hinabol ng puting bayawak dahil nakatuon lamang yung pansin nito sa kalaro naming natumba. Mabilis niyang nilapitan yung kalaro naming yon, kaya't napasigaw na rin yon dahil sa kaba. Tumakbo na rin kami noon habang may dalang bato na maaari naming ibato sa puting bayawak. Hindi na nga namin inisip yung babala noon ni Lola tungkol sa hayop na yon, dahil naisip naming iligtas yung aming kalaro at baka mapahamak nga ito. Nang makalapit na nga yon sa aming kalaro, sinubukan niyang sunggaban yon. Mabuti na lang at nagawa ring makaiwas ng kalaro namin at mabilis rin siyang tumayo. At tumakbo na nga ito palayo sa puting bayawak. Sinalubong na lang namin siya ni Cecil noon. At nang makalapit na nga ito sa amin ay magkakasama kaming binato nga yung puting bayawak na humahabol sa kanya kanina. Natamaan po namin yon, kaya't nagawa niyang huminto ng halos ilang minuto rin. Wala itong naging sugat. Sa mata po yun tinamaan at mukhang hindi naman malubha. Pero marahil ay nasaktan rin po yon. Ginamit na lang namin yung pagkakataong yon para tumakbo na rin palayo. Dahil medyo padilim na nga rin yung paligid, binilisan namin yung aming pagtakbo gayong takot rin kaming baka abutan kami ng naturang bayawak. Nang makalayo na nga kami at wala kaming naririnig na sumusunod sa amin, naisipan naming huminto para saglit na makapagpahinga. Nagwika naman yung aming kalaro kung nakita raw ba namin yung mapupulang mata ng bayawak na yon. At noon din ay binanggit rin ito na baka aswang daw talaga yon, kaya't nasa pangahanib raw kami. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng mabibilis na mga pagyabag. Kaya inakala namin na yung puting bayawak na yon. Tumakbo na lang kami ulit hanggang sa may narinig na nga kaming malakas na mga pag-aangil. Hindi na kami lumingon pa noon hanggang sa makalabas na nga kami sa gubat. At madilim na rin ang mga sandaling yon. Nang makalayo na nga kami sa gubat na yon, napalingon kami at dahil maliwanag nga yung buwan, ay nakita naming may malaking aso na nakatingin sa amin mula roon. Walang ano-ano ay parang dumapa po ito. At napagtanto namin na yung malaking aso ay siya rin yung puting bayawak na aming nakita sa may sapa. Minabuti na lang din naming umuwi noon sa bahay namin at ikwinento kay Lola yung mga nangyayari. Nagtaka kasi ito kung bakit may kasama kaming kalaro namin gayong gabi na rin yon, at hindi kababaryo yung naturang bata. Nang marinig nga ni Lola yung aming naging karanasan, binawalan na nga po niya kaming magtungo doon sa may sapa. Ayon pa sa kanya, habang hindi napapatay yung aswang na nag-aanyong puting bayawak na marahil ay nakatira sa gubat, hindi raw kami magiging iligtas na pumunta doon. Sumang-ayon na lang din po kami kay Lola noon, gayong takot rin kami sa mga nangyayari. Nanatili muna sa bahay namin yung aming kalaro at pinakain na nga rin siya ni Lola. Ihatid na lang daw kasi ito ni Lola sa kabilang baryo kung saan nga siya nakatira. Di na rin nagawa yun ni Lola nang may dumating na kalalakihan sa aming bahay at tuguan yung mga yon at sinusundo nga nila yung aming kalaro. Napag-alaman naman namin ni Lola na tsuhin pala yun ng bata at yung isa pa naming kalaro ay ligtas na rin daw. Kaya raw duguan yung mga yon
ay nakipagbuno pa raw yung mga ito sa puting bayawak na humabol sa kanila sa loob ng gubat. Hindi nga raw nila akalaing aswang pala yun. Kahit pa na meron na silang kutob, lalo at mapupula raw yung mga mata nun na talagang nagbabaga sa dilim. Napagtanto na lang din nilang tama nga yung kanilang kutob nang unti-unti raw itong naging isang matandang babae. At doon na nga sila nagpang-abot. Ayon pa sa kanila, mukhang nagawa raw nilang patayin yung matanda. Hindi man daw sila 100% sigurado. Dahil nakawala pang araw yon, pero marami raw yung malubang sugat na tinamon dahil sa mga pagtaga. Kinuha na nga nila noon yung kanilang pamangkin at umalis na rin sila. Kinaumagahan na balitaan na lang din po namin na meron ngang natagpo ang matanda sa gubat na wala ng buhay. Alam na po namin noon na yung matandang yon ay walang iba kundi yung matandang aswang na nag-aanyong puting bayawak. Pero syempre ay nanahimik lang din po kami lalo at hindi naman kami sigurado sa mga nangyari. Pagkatapos naman po ng mga nangyaring yon, wala nang napabalitang mga kung anong kababalaghan sa aming baryo. Kahit pa inaabot na nga kami ng dilim ulit sa aming paglalaro, ay wala na rin kung ano kaming nararanasan. At naging tahimik naman po yung aming buhay noon. Dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po. Ngayon ay ako naman yung magbahagi ng kwentong ito sa inyong channel. Matagal-tagal na rin po kasi akong nakikinig sa inyo, kaya't naisipan ko ring magbahagi ng kwento. At itong ibabahagi ko ay naging karanasan namin ng aking anak. Natawagin na lang po ninyo sa pangalang Jay. Si Jay lang kasi yung naiwan sa akin ng aking yumaong asawa, kaya siya na rin po yung halos naging buhay ko. Namatay kasi yung asawa ko sa mismong araw ng pagkakapanganak nito kay Jay. Kaya simula noong sanggol pa lamang yung aming anak, ako na nga po yung tumaguyod sa kanya. Nangyari yung naging karanasan naming ito noong dinala ko siya sa probinsya upang magbakasyon. Hindi ko na lang babanggitin kung saan nga ba yung eksaktong lugar nito. Pero sa may bahaging Samar lang po. Hindi ko na sasabihin yung barangay o kung ano paman. Taong 2005 noong nagpasya nga akong dalhin nitong si Jay sa aking kinalakihang lugar. Magmula kasi nang magtrabaho ako hanggang sa mag-asawa na nga ako, ay nasa Maynila na po kami tumira. Kaya upang malimutan ko yung masakit kong naging kapalaran sa aking asawa, ay minabuti ko na nga pong sa probinsya na lamang palakihin itong anak ko. Nang makarating na kami sa bayan kung saan ako lumaki, kanya-kanya agad ng bati yung aking mga kakilala ron. Marami rin yung pinagbago sa aming baryo at kahit papano, makikita talaga na merong progreso. Pero sa kabila ng positibong pagbabago na siyang nakita ko, ay hindi pa rin nawawala yung mga usapin patungkol sa mga kababalaghan. Lalong-lalo na sa mga aswang. Ilang araw pa lamang noong makarating kami, agad na bumisita yung isang matandang babae sa bahay ng aking mga magulang kung saan nga kami ni Jay nananatili. Hindi yun kilala nila nanay at tatay, pero ayon sa matanda ay isa raw siyang albularyo at kinakailangang magkaroon daw ng pangontra itong anak ko laban sa mga aswang. Ayon pa nga sa kanya, lapitin daw talaga ng mga aswang yung aking anak. Hindi ko lang daw alam. Lalo pat baguhan lang din daw yon sa aming lugar. Naniwala naman ako sa kanya noon at walang pagdadalawang isip kong tinanggap yung kanyang ibinigay na pangontra. Parang nangibabaw lang sa akin noon yung kapakanan ng anak ko. Nagpasalamat pa nga ako noon sa kanya at mag-aabot sana ng bayad pero tinanggihan po niya yon. Bago ito umalis ay nagwika siya na huwag ko raw ipapahawak sa ibang matanda yung aking anak dahil baka aswang daw yung humawak at kung ano pa yung mangyari. Talagang naglilibot-libot lang daw siya upang makatulong sa ibang mga tao. Sinabi ko naman sa kanya na wala rin sigurong aswang na makakalapit sa anak ko dahil nga sa ibinigay nitong pangontra. Napangiti na lang po ito sa akin noon at pagkatapos noon ay agaran din po itong umalis. Nung wala na nga yung matanda, ay nagtanong ako sa aking mga magulang
kung talaga bang hindi nila kilala yung naturang matanda. Pero hindi daw talaga nila kilala yon, at yun din daw yung unang pagkakataon na nakita nila yung matandang yon. Pero hinayaan lang din daw nila na makipag-usap yon sa akin dahil nagpakilala naman itong isang albularyo at mukha naman daw itong mabait. Napatango naman ako sa kanila at kahit papano ay hindi naman ako nagduda sa naturang matanda. Inilagay ko nga sa may tabi ng kuna ni Jay yung ibinigay ng matandang yon at umasa ako na hindi malalapitan ng kung anumang masamang elemento yung aking anak. Kinagabihan, dahil na rin sa lamig ng panahon at katahimikan ng gabi, agara naman akong dinalaw ng antok. Parang hinihila ako noon, pero parang may boses din na nagsasabi na huwag muna akong matulog. Napatingin na lang ako sa kuna ng aking anak. At nang makita kong himbing na rin po ito sa kanyang pagtulog, sinubukan ko na ring ipikit yung aking mga mata. Malapit na rin sana akong makatulog noon nang may marinig akong yabag ng paa sa may labas ng bahay. Alam ko na hindi yon yung mga magulang ko dahil maaga rin po silang natutulog. Isa pa, may maririnig ko yung yabag ng mga paa nila sa may sahig dahil madadaanan nga nila yung kwarto kung saan nga kami natutulog. Nagmatsyag na muna ako noon sa paligid dahil pakiramdam ko ay may hindi magandang nangyayari sa labas ng bahay. Makalipas yung ilang sandali, dahil patuloy kong naririnig yung mga yabag na parang umiikot lang sa paligid ng bahay, minabuti kong bumangon at dumungaw sa may bintana. Nang mga sandaling yon ay hindi man lang ako nakaramdam ng takot at nangibabaw pa nga yung aking pagkakuryoso. Nagkataon naman na maliwanag yung buwan noon kaya't kita ko yung nasa labas ng bahay. Ang problema ko lamang noon ay may bahagi sa labas ng aming bakuran na talagang mapuno kaya't hindi ko talaga makita kung may kung ano bang nilalang na naroroon. Habang ganon nga yung sitwasyon, inilibot ko yung aking paningin sa labas ng bahay. Pero kahit saan nga ako tumitig, ay wala naman akong nakita. Biglaan ding nawala yung ingay na aking naririnig. Kaya't minabuti kong isara yung bintana at saka bumalik na lang sa aking higaan. Sakto namang nakahiga na ako nang makarinig nga ako ulit ng ingay. Sa pagkakataong yon ay malapit yung naririnig kong ingay. At animoy katapat lang ng kwarto kung saan nga kami natutulog ng aking anak. Walang ano-ano, bigla ang pumalahaw ng iyak yung aking anak. Kaya't mabilis nga akong bumangon para kargahin ito. Pinapatahan ko noon yung aking anak nang mas lumala pa nga yung ingay na gawa ng nilalang. Paano naman kasi, kung noong una ay kaluskos lamang yon, pero habang patagal ng patagal ay kinakalampag na puno yung dingding. Dahil sa ingay ay lalo pang umiyak yung aking anak. Hindi ko na alam kung paano ko nga ito patatahanin. Sinubukan kong tawagin si nanay at tatay, ngunit hindi po sila sumasagot. Sa kadahilan ng yon, napasigaw na nga ako at nagmura sa kung anumang naroroon sa labas ng bahay. Pero kahit ilang ulit na akong napapasigaw ay patuloy pa rin po yun sa kanyang ginagawa. Lalapitan ko na sana yung tapat ng dingding kung saan nga kumakalampag yung nilalang na yon na pinaghihinalaan kong aswang. Ngunit natigil po yun sa kanyang ginagawa. Agad nga akong napaisip na malamang ay umalis na rin yon. Pero naggulat na lang ako nang makarinig ako ng malakas na kalabog sa may bintana. Ibinaling ko roon yung aking paningin. Napamura ulit ako ng malakas nang makita kong nakasilip doon yung isang maitim na nilalang na may nagbabagang mga mata. Dahil doon, nakumpirma kong aswang nga yung gumagawa ng ingay sa labas. Muli akong sumigaw para tawagin yung aking mga magulang. Pero ganon pa rin, hindi pa rin nagigising yung mga ito. Dahil naramdaman kong delikado para sa aking anak yung presensya ng aswang na yon.
minabuti kong dali na lamang yon sa kwarto nila nanay. Nagtaka pa nga ako noon dahil hanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa rin nagigising yung mga ito. Parang may kung anong nangyari sa kanila na kahit anong paggising yung gawin ko ay hindi nagigising yung mga ito. Mabuti na nga lang at tumahimik na rin yung aking anak noon. Kaya't doon ko na nga siya ipwinesto sa gitna ni nanay at tatay. Naisip ko rin noon na sabuyan na lamang ng tubig yung aking mga magulang para magising yung mga ito. Kaya't mabilisan akong pumunta sa may kusina upang kumuha ng isang tabo ng tubig. At pagkabalik ko sa kwarto ni nanay, ay winisikan ko nga sila ng tubig. Noong marinig ko namang sabay silang napapaungol ng tatay ko, at nang makita kong napapakusot na nga sila ng kanilang mga mata, nagmadali na akong lumabas ng kanilang kwarto. Bumalik ako sa aming kwarto noon upang alamin kung naroon pa rin yung nilalang. Ngunit hindi ko na po yun nakita. Pero parang may kung anong nagtutulak sa akin noon na hindi pa rin makampante. Sa kadahilanang ito, kinuha ko nga yung karit sa may kusina at nagpa siyang lumabas ng bahay. Dahil naisip ko na yung karit ay yung isa nga sa kinatatakutan ng mga aswang dahil mahihirapan daw silang pagalingin yung mga sugat na dulot nito. Pagkalabas ko nga ng bahay, noon ko lang narinig yung boses ng tatay ko na nagtatanong kung bakit naroroon nga sa kanilang kwarto yung aking anak. Sasagot pa sana ako noon, pero hindi ko na nga nagawa nang makita ko yung aswang na tila nakabuhos pa rin yung atensyon sa kanyang pagsilip doon naman sa kwarto ng mga magulang ko. Nakatayo naman po ito doon at doon naman nakasilip. Hindi ako gumawa ng ingay noon habang naglalakad papalapit sa kinaroroonan nito. Naisip kong kapag labanan ko siya ng malapitan ay baka magawa ko nga itong talunin. Kaya't nag-isip ako ng kung anumang paraan. At kahit may hawak naman po akong karit noon, talagang kinakabahan ako noong papalapit na ako sa kanya na umabot nga ako sa punto na nagawa ko ng ibato sa kanya yung hawak-hawak kong armas. Tinansya ko na lamang na magagawa ko siyang tamaan. At nang magawa ko po yun, ay natamaan ko po ito sa may bandang tenga. Buong lakas ko po yung ibinato at talagang matalim din yung karit na halos mapigtas rin yung kanyang kaliwang tenga. Kaya't napahiyaw po ito agad, sabay lingon sa akin noon. Umangil po yung aswang nang makita ko at binalak na po sana niya akong sugurin. Pero bago pa man siya tuluyang makalapit sa akin noon, ay biglang bumukas yung bintana sa kwarto ng aking mga magulang. At nakita kong dumungaw si tatay na may hawak ring planggana. Sakto namang pagkalingon doon ng aswang, ay binuhusan nga siya ni tatay ng mainit na tubig na laman ng plangganang kanyang hawak-hawak. Muling napahiyaw yung aswang noon, at sa pagkakataong yun ay nagmadaling tumakbo. Minura ko pa nga po yun ngunit hindi na nga siya nakalingon pa. Noon din ay nagtanong yung tatay ko kung ano nga bang dahilan at doon ko nga inilagay yung anak ko sa gitna nila ni nanay. Agaran ko namang sinabi na muntikan na kaming pasukin ng aswang sa kwarto. At kahit anong paggising ko sa kanila hindi sila nagigising. Nagising lamang nga sila nung kumamit na ako ng tubig. Pinulot ko noon yung karit at bumalik na sa loob ng bahay. Pagkapasok ko doon, agaran kong ikwento sa kanila yung mga nangyari. Sinabi ko rin na habang nakasilip yung aswang, ay pakiramdam ko ay parang yun yung matandang nagbigay ng pangontra. Kinukutuban lang po kung siya yun. At sa kadahilanang ito, kinuha ko nga yung pangontra at saka binuksan. Maging si nanay at tatay noon ay napamura nang malaman na bato lamang po yung laman nun. Parang ordinaryong bato lang. At dahil nga doon, lalo pa akong naghinala na yung matandang yun yung aswang. At kunwari lang na nagbigay siya ng pangontra nang sa gayon ay makalapit nga siya sa aking anak. Napailing na lang ako noon at sinabi sa aking sarili na kapag makita ko siya ay walang pagdadalawang isip ko siyang kukumprontahin.
Hindi ko malaman noon kung anong pumasok sa isipan namin at nagtiwala kami agad. Nang gabing yon ay hindi kami nakatulog. Alam kasi namin na malaki yung posibilidad na bumalik pa rin yung aswang na yon at baka mas malala pa yung kanyang gawin. Kinabukasan, sa halip na matulog ay umalis nga ako para hanapin yung matanda. Nagtanong-tanong ako sa aming mga kababaryo at sinabi ko sa kanila yung mukha ng matanda. Maswerte naman na merong nakakilala dito at sinabi pa nga nitong pinaghihinalaan daw nilang aswang yon. Naalala ko ring may sinabi pa yung matandang yon sa amin na isang tao na dapat kong iwasan at nabanggit ko nga po yon sa aming mga kababaryo. Napatawa na lang po yung mga taong napagtanungan ko. Dahil yung sinabi raw ng matanda na dapat kong iwasan, ayun daw pala yung tunay na albularyo. At yung matanda palang lumapit sa amin ay yung huwad. Dahil isa pala itong aswang, talagang binaliktad pa pala niya yung kwento. Napailing na lang din ako noon dahil nagawa niya akong linlangin. Kaya't ng mga panahong yon ay naging desidido na nga po kong harangin yung matanda. Sabi naman ng isang kababaryo namin, mabuti nga kung maabutan ko yung matandang yon sa kanyang bahay nang sa gayon ay magawa ko siyang kumprontahin. Noon din ay umalis nga ako at hinanap ko yung bahay ng matanda. Tinuruan din naman nila ako ng direksyon kung saan ko nga ito pupuntahan. At nang medyo malapit na ako ron ay tinawag ko nga po ito. May narinig naman akong sumagot, pero kahit pagbuksan man lang ako ng bintana ay hindi po nun ginawa. Dahil dito ay nagmura nga ako noon at sinabihan ko siyang harapin ako at nang malaman ko kung ano nga bang totoo. Ilang sandali pa, marahil ay naalala nga niya yung boses ko noon, kaya't doon na nga siya pumulahaw ng iyak. Nagmamakaawa siyang umalis ako at wag nang aapak sa hagdanan ng kanyang bahay. Naisip ko noon yung sinabi ng ilang matanda sa amin na kapag nagawa mo raw sugatan yung aswang ay may mangyayari daw na masama dito kung magawa mo ring umapak sa hagdanan ng bahay nito. At sinubukan ko nga rin po yung gawin. Kinatok ko rin ng kinatok yung pinto ng kanyang tirahan. Habang ginagawa ko po yun ay iyak ng iyak yung matanda. Tinataboy pa rin po nito ako ngunit makaraan yung ilang sandali. Parang nanghina po ito at nag-iba po yung kanyang tinig. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya noon. Pero nang dahil doon ay gumaan yung pakiramdam ko. Gustong gusto ko na nga rin pong sapilitang buksan yung kanyang pintuan noon. Pero may mga dumadaan po na nagtataka sa aking ginagawa. Kaya't nahiya naman po ako at nagdalawang isip na gawin pa yon. At baka kusahan pa ako ng kung ano man. Pinili kong umuwi na lang noon dahil wala na ring sumasagot sa akin at hindi rin naman ako pinagbubuksan ng pinto. Pagkarating ko ng bahay ay sinabi ko sa kanila yung mga nangyari. Napailing naman si tatay noon at sinabi niya na marahil ay may nangyari daw sa matanda bukod pa sa nangyari sa kanya ng gabing inatake kami nito. Baka malubha na raw pala yung kanyang lagay. Base nga sa narinig kong pag-ungol nito na parang nahihirapan. Nagulat na lang kami noon nung kinabukasan ay mabalitaan naming namatay nga raw yung matandang yon. At base nga sa mga kwento, marami raw itong sugat sa kanyang katawan. Bukod pa sa halos matapyas na raw nitong tenga. Ang hinahala namin noon, nung nabigo siyang biktimahin yung aking anak sa bahay namin, meron pa rin siyang pinuntahan kahit nagkaroon na siya ng sugat sa kanyang tenga. Mukhang gustong gusto niya sanang makapang biktima ng gabing yon. Pero hindi nga niya nagawa. Ayon din sa mga matatanda, parang katumbas na rin daw ng tinatawag nilang pagsulang yung nagawa kong pag-apak sa hagdan nito habang kinakatok ko yung kanyang pinto. Ayaw na ayaw daw ng mga aswang yung ganon, lalo na kapag malubha yung lagay ng mga ito. Hindi ko rin po alam kung totoo yon. Pero ang alam ko lang, napatunayan kong aswang yung matandang yon. At alam kong meron akong kontribusyon sa pagkamatay nito. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat sa inyong lahat. Tawagin niyo ako sa pangalang Ivan. Matagal-tagal na rin po akong nakikinig sa inyong channel.
Kaya't sa ngayon po ay naisipan ko namang magbahagi rin ng kwento na ikwento sa akin ng aking lolo Bien na nangyari pa noong kabataan nga nito. Nang mga panahong ito ay nakatira nga siya sa Romblon at katunayan nga po ay taga roon din yung iba pa naming mga kamag-anak. Ayon kay Lolo Bien, uso nga sa kanilang baryo noon yung aswang. May mga ilan na ring nakapagpatunay na totoo nga yung mga nilalang na yon. Dahil sa mga nakita nga raw nila, dagdag pa nga ng mga tao ay hindi raw isang anyo lamang yung kaya nilang gawin. Dahil marami raw silang anyong kayang gayahin. Base naman sa mga salaysay ng iba pang mga tao na nakaranas nga na maaswang sa kanilang baryo, madalas raw silang nakakarinig ng mga ingay sa paligid na animoy pagaspas ng pakpak ng isang ibon. May ilan ding nagkukwento na habang pauwi ay naririnig nga raw nila yung mga ganong ingay na parang nakasunod lang sa kanila. Dahilan para tumakbo nga sila ng mabilis hanggang sa mawala na rin yung naririnig nilang ingay. Kapag naman tinitignan nila sa kalangitan, ay hindi raw nila natatanaw kung ano nga bang ibon yung may gawa ng bagay na iyon. Dahil sa mga usapin noon tungkol sa aswang, binalot nga ng takot yung mga tao sa baryo ni na Lolo. Lalo na nga raw yung mga kababaihan at mga bata. Dahil rin doon, wala na ring gumagala o tumatambay sa labas ng kanilang bahay kapag gabi, sa takot na mabiktima ng aswang. Maging si Lolo noon ay pinalalahanan nga ng kanyang mga magulang na huwag magpaabot ng gabi sa daan kapag meron itong pinupuntahan. Sa takot naman ni Lolo na mangyari rin sa kanya yung mga nababalitaan niyang nangyari sa kanyang mga kababaryo, ay ginagawa na lamang niya yung bili ng kanyang mga magulang. Paminsan-minsan na nga lang daw siya kung umalis noon, at hindi na nga siya nagpapaabot ng dilim sa kanyang daan. Minsan pang araw ay may isang pagkakataon na narinig ni Lolo yung ingay na animoy paggaspas ng pakpak na yon. Sinubukan daw niyang silipin kung saan nga ba nanggaling yon, ngunit wala naman daw siyang nakita sa labas ng bahay. Nagdagal pa nga raw ng halos mga 10 minuto yung ingay na kanyang naririnig, na animoy paikot-ikot lang, kaya't nakaramdam nga raw siya ng takot. Sa wari kasi ni Lolo ay nasa paligid lamang daw yung gumagawa ng naturang ingay, dahil pabalik-balik lang daw ito. Naisip pa nga ni Lolo Bien na aswang nga yun at baka naghahanap nga ng kanyang mabibiktima sa kanilang baryo. Noong mawala naman daw at wala rin talagang nakita si Lolo sa labas ng kanilang bahay, nagpasa na lang din daw siyang matulog. Hindi na rin niya ikwento yon sa kanyang mga magulang, at nanatiling tikom na lamang yung kanyang bibig tungkol sa bagay na yon. Gayong naisip niyang baka dahil lang din sa labis na pag-iisip nito, kaya't kung ano-ano yung kanyang mga napapansin. Hanggang isang gabi nga noon, tahimik na raw yung paligid at mahimbing na rin yung tulog ng mga magulang ni Lolo Bien. Hindi makatulog si Lolo ng mga panahong yon sa hindi rin niya malamang dahilan. Walang ano-ano, may naulinigan daw siyang tila may sumisigaw na animoy may humihingi ng saklolo. Nagtaka naman daw si Lolo at napaisip kung sino man yung kanyang naririnig. At dahil doon ay napabangon na lamang siya at nagpasyang tignan yung labas ng kanilang bahay mula sa bintana ng kanyang kwarto. Noong nakasilip ng araw si Lolo sa bintana, sa hindi kalayuan ay meron siyang natanaw na taong tumatakbo patungo sa direksyon ng kanilang bahay. Mas naririnig na rin daw niya yung sigaw nito at hindi nga nagkakamali si Lolo, dahil humihingi raw talaga ito ng tulong. Alis na raw sana noon si Lolo sa may tapat ng kanyang bintana upang puntahan yung kanyang mga magulang, nang sa hindi raw niya inaasahan ay meron daw siyang natanaw sa kalangitan. Nakasunod raw yon sa taong tumatakbo, kaya't ganoon na lang yung takot niya nang mapagtantong isang malaking ibon daw yon. Batid ni Lolo na hindi normal yung laki nun kumpara sa ibang ibon, kaya kinutuban na nga rin daw siya ng hindi maganda. Mabilis na lamang siyang kumilos upang gisingin yung kanyang ama't ina at sabihin yung mga nangyayari. Nang magising ng araw ni Lolo yung kanyang mga magulang, agad na narinig ng mga ito yung sigaw sa labas ng bahay.
Hindi nagawa pang sabihin ni Lolo kung ano nga bang nangyayari. Gayong nagmamadali raw yung kanyang ama na kumuha ng itak at sumunod naman daw dito yung kanyang ina. Wala nang nagawa pa si Lolo kung hindi yung sumunod na lang din sa kanyang mga magulang na noon ay lumabas ng araw ng kanilang bahay. Nakita ni Lolo na tumakbo yung kanyang mga magulang upang salubungin yung taong humihingi ng tulong. Nang malapitan ang araw nila ito, ay agaran din daw silang tumakbo pabalik ng bahay. Nakatuon naman noon yung atensyon ni Lolo sa malaking ibon na humahabol sa kanyang mga magulang at sa taong kanilang tinulungan. Pinalot ng matinding takot si Lolo Bien dahil na rin napansin niya na tila nagbabaga yung mata ng naturang ibon habang hinahabol yung kanyang mga magulang. Sa kabutihang palad naman, ay nakapasok naman daw sila sa bahay noon na hindi naaabutan ng naturang nilalang. Bigla na lang din daw nawala yung ingay ng pagaspas ng pakpak ng ibon na iyon. Dahilan para makampante rin silang wala na nga yung nilalang sa kanilang paligid. Hingal na hingal noon si Mang Lino. Nakababaryo nga nila dahil sa mga nangyari sa kanya. Ayon pa sa kwento ni Mang Lino, ginabi raw siya ng uwi mula sa bayan gayong wala na nga siyang nasakyan. Kaya't naglakad na lang daw ito. Hindi nga niya akalain na mangyayari sa kanya yon, gayong wala raw siyang kakaibang naging pakiramdam habang siya ay naglalakad. Yun nga lang daw, simula nang marating raw niya yung aming baryo, tila pinanindigan na raw siya ng balahibo habang naglalakad. At kalaunan nga hindi ito nagkamali sa kanyang kutob nang makarinig siya ng pagaspas ng pakpak ng ibon na sumusunod umano sa kanya. Wala na raw siyang nagawa kung hindi yung tumakbo at humingi na nga ng tulong. Naisipan nga niyang sa bahagi kung saan nga yung bahay nila Lolo ito magpunta upang makahingi ng tulong at hindi naman daw siya nabigo roon. Nang tuluyan ngang mahimasmasan si Mang Lino, napagpasya na lamang nitong sa bahay na muna ni Lolo matulog. Natatakot na rin daw siyang umuwi at baka maulit lang yung nangyari sa kanya. Wala namang naging problema yon sa mga magulang ni Lolo. Kaya sa bahay nga nila natulog si Mang Lino ng gabing yon. Inaumagahan, nang magising si Lolo ay wala na si Mang Lino dahil umuwi na rin ito ng kanilang bahay. Pinag-usapan naman ng mga magulang ni Lolo yung mga nangyayari dito. At ayon pa nga sa ama ni Lolo, napakadelikadong araw ng aswang na iyon, kahit na wala pang araw itong tuluyang nabiktima sa mga kababaryo nila. Kahit ganoon ay hindi nga sila dapat makampante. Sa paglipas ng mga araw, may ilan pa ring mga kababaryo ni Lolo Bien ang patuloy na nakakaranas ng mga ganong bagay. Dahil doon, umugong na nga yung bali-balita tungkol sa malaking ibon na siyang may gawa ng ganoon. Hanggang isang gabi, nagulat nga sina Lolo Bien dahil sa ingay na kanilang naririnig sa labas ng kanilang bahay. Nagpasya nga yung kanyang mga magulang na lumabas ng bahay upang kausapin yung mga taong dadaan sa kanila. Nang makausap naman yun ng ama ni Lolo, napag-alaman ng mga ito na pupunta nga yung mga taong yon sa gubat. May nagbalita raw kasi sa mga ito na nahuli daw ng mga taga-kabilang baryo yung malaking ibon sa loob ng gubat. At dahil doon, napagpasya na lang din ng mga magulang ni Lolo na sumama sa mga ito at pumunta rin sa gubat na yon. Sumama rin noon si Lolo Bien sa kanyang mga magulang. Para na rin makasiguro sa kanilang kaligtasan, nagdala raw ng itak yung ama ni Lolo Bien. At agad nga ay sumama sa mga tao patungo doon sa naturang gubat. Kampante rin daw sila noon na wala namang mangyayari sa kanila gayong nahuli ng araw yung aswang. Noong makarating na nga sila sa gubat, nakita nga nilang maraming tao roon. Nagbubulungan pa raw yung mga ito habang may kung anong tinitignan at tinuturo. Sinubukan naman daw nila Lolo na lumapit sa mga yon upang tignan kung ano nga ba yung pinagkakaguluhan ng mga ito roon. Na makalapit naman sila sa mga taong naroroon, napatingin kagad si Lolo Bien sa isang puno
at nakita naman niyang may nakatali roon. Kaya't nanlaki nga raw yung kanyang mga mata nang makita yung isang malaking ibon. Pero ang mas labis na nagbigay ng gulat kay Lolo ay yung anyo nun. Para pala yung malaking paniki na merong nagbabagang mga mata. Nakausli daw yung matutulis nitong pangil na dahilan din kung bakit nakakatakot nga yung itsura nito. Hinang-hina na nga yung naturang nilalang. Gayong mahigpit daw yung pagkakatali rito at paulit-ulit pa itong nilalatigo ng mga taong marahil nga ay nakahuli sa kanya. Paghiyaw na lang din yung nagagawa nun tuwing natatamaan ng buntot ng pagi na siyang ginagamit na panglatigo sa kanya. Nagpatuloy nga yung kanilang ginagawa sa malapaniking nilalang. Ginagamit naman ng nilalang yung natitira nitong lakas upang sana'y magpumiglas, pero bigo nga raw siyang makalis doon. Malaki raw kasi yung ginamit na pangtali kaya't marahil ay nahihirapan din ito, bukod pa sa nanghihina na nga rin ito. Kapag pinipilit niyang makalis doon, patuloy daw siyang nilalatigo at lalo rin daw na humihigpit yung tali sa kanya. Nagpatuloy nga sila sa kanilang ginagawa sa nilalang na yon, hanggang tuluyan naman daw yon na nanghina. Kalaunan ay napapaungol na lang daw yon at marahil dulot ng sakit na kanyang nararamdaman dahil marami-rami na rin daw yung kanyang sugat ay talagang parang wala na raw itong lakas. Hindi rin nagtagal doon sina Lolo Bian at nagpasya nga silang umuwi na lamang. Umalis din kasi yung iba pang mga taong naroroon dahil na rin na siguro na rin nilang nahuli na nga yung aswang at malamang ay natakot rin yung iba sa kanilang nakikita. Pagka-uwi naman nila, nagmuni-muni na muna si Lolo gayong hindi pa siya makatulog. Naisip raw niyang nakakatakot nga yung itsura ng naturang nilalang at hindi niya akalaing may ganon pala talaga. Hanggang dinalaw na nga rin siya ng antok noon. At hindi na rin nakapagpigil at nakatulog siya sa pag-iisip doon sa sinapit ng nilalang. Kinaumagahan, nang magising nga si Lolo ay naabutan niya ang kanyang ama na nagmamadali. Tinanong nga niya ito kung saan nga ba ito pupunta at nang sabihin naman ng ama nito na sa gubat nga ito pupunta, nagpasya nga si Lolong sumama rito. Nais daw niyang malaman kung ano nga ba yung nangyari sa aswang na nahuli ng mga taga-kabilang baryo. Nang makarating sila sa gubat ay marami na raw yung mga taong naroroon. Nag-usap-usap pa raw yung mga ito na animoy hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Nang usisain naman daw nila Lolo kung ano nga bang nangyari, napag-alaman nilang naging tao raw yung naturang nilalang. Naging isang lalaki raw yon at nakilala pa raw ng ilang mga taong naroroon. May narinig nga sila Lolo noon na dayo nga raw sa kabilang baryo na lalaking aswang. Una pa lang daw ay may kutob nga silang aswang yon at hindi naman sila nabigo sa kanilang hinala. Gayong ito nga yung aswang na gumagala sa mga kabaryuhan. Nagulat na lang daw sila noong maghiyawan na nga yung mga taong nakahuli doon sa aswang na yon. Dahil marami na rin at malalim yung sugat na tinamo nito mula sa mga tao, kaya't hindi na rin daw yun nabuhay pa. Ang ginawa na lang daw nila sa katawan ng lalaking aswang na yon ay binuhusan nila ng gasolina at saka sinunog na lamang ito. Dahil sa nangyaring yon, tila nakampante naman yung mga tao sa baryo ni na Lolo at maging sa mga karatig nila. Kahit papaano rin ay nawala na rin yung takot at pangamba ng pamilya nila Lolo sa mga posibleng mangyari sa kanilang paligid dahil nga sa aswang na gumagala. Simula nga noon, wala na ring naging bali-balita na may nakakaranas pa ng mga pang-aaswang. Tila tuluyang nawala yung takot ng mga tao sa nilalang na yon at patuloy na namuhay ng matiwasay. Kalaunan naman daw noon, nilisan na rin daw nila Lolo ang baryong yon. Kaya't simula rin daw noon ay wala na rin silang naging balita sa mga dati nilang kababaryo. Hanggang dito na lang din yung kwentong ito at maraming salamat sa paglaan ng oras ninyo upang bigyang buhay itong kwento ko.
Pagpalain po kayong lahat at paalam. Ako nga po pala si Danilo. Taga Eastern Samar po ako. At dito na ako tumanda sa baryo namin na hindi ko na rin babanggitin pa. Para mas komportable ang pagkukwento ko ng aking karanasan. 40 anyos na po ako ngayon. At katunayan meron na rin pong 3 anak. Nangyari itong kwento na ito, dekada 90. Abala kami noon sa paglilinis ng paligid at mga natumbang puno dahil nadaanan nga po kami ng bagyo. Normal na sa aming lugar sa Samar ang makaranas ng ganito sa tuwing merong dumadaang bagyo. Bagyuhin kasi talaga ang lugar namin. Maswerte namang kaunti lang yung wasak na nangyari sa bahay namin. Dahil medyo matibay naman yung pagkakagawa ng bahay. Meron namang negosyong bigasan yung mga magulang ko. Kaya kumikita naman ng maayos na nakapagpagawa naman kami ng medyo matibay na bahay. Habang nagliligpit kami ng mga kalat, meron kaming 2 kababaryo na lumapit sa amin. Hinahanap yung tatay ko. Nung tinawag ko naman yung tatay ko, doon ko nalaman na gusto palang umutang ng pera ng 2 kababaryo na iyon. Umiiyak sila noon. Lalo at mas malapit sa dagat ang kanilang mga bahay, kaya nawasak talaga. Hiram lang sila ng pera para kahit papaano makapagsimula silang muli at maipatayo ang kanilang nawasak na bahay. Dahil doon, syempre, naawa naman yung tatay ko. Hindi kami mayaman pero kahit papaano may naipon namang konti yung tatay ko. Kaya pinahiram niya talaga yung 2 naming kababaryo. Grabe ang pasalamat nila noon sa amin. Lumipas ang ilang buwan at nakabayad na agad yung isa. Inunti-unti lang nito yung kanyang pagbayad at sa awa ng Panginoon ay nabayaran naman niya. Habang yung isa naman, ni hindi man lang nabawasan yung kanyang utang. Ang lagi lang nitong sinasabi kapag sinisingil ay babayaran daw niya ng buo para isang bagsakan lang. Pero wala namang nangyayari. Hindi naman din masabi na wala talagang pangbayad. Dahil alam naman namin na malakas naman din ang kanilang kinikita sa pangingisda. At meron din naman silang pwesto sa palengke. Bukod pa po doon ay meron din silang prutasan na ang anak naman nila yung nagbabantay. Kaya wala talaga silang rason na hindi makabayad kahit paunti-unti. Isang araw, nag-deliver kami ng tatay ko ng bigas sa isang sari-sari store na nagre-retail din ng bigas. Sumasama ako lagi para merong katulong yung tatay ko sa pagbubuhat. Sakay kami ng aming tricycle. Napadaan kami noon doon sa bahay ng kababaryo naming merong utang kay tatay. Na katunayan, aabutan na yata ng 1 taon. At niwala man lang bawas ang kanyang utang. Ang sabi noon ng tatay ko, pagbalik raw namin, ay subukan daw naming singilin ulit. Daanan daw namin. Ginawa nga namin yon, Sir Dan. At akalain mo ba naman, na nung singilin na namin ito, binantaan pa kami at pinagmumura. Kaya binantaan rin po ito ng tatay ko, na ipapabarangay na lang daw namin kapag hindi pa rin talaga magbayad. O kahit maghulog man lang. Maayos naman kasi yung usapan pero ayaw lang talaga nilang sundin. Hindi po namin nakalain na yung akala naming hindi pa ganun kalala na problema ay mapupunta pala sa isang kwentong kababalaghan. Galit na yung tatay ko noon. Kaya ang sabi niya, tuwing may pagkakataon daw ay talagang sisingilin niya. Isang gabi, maaga pa naman noon, mga bandang 6:30, pero madilim na. Papunta kami noon ni tatay sa isang lamay dahil namatay nga yung nanay ng kanyang kaibigan. Naglakad lang kami noon. Napadaanan naman kami noon sa bahay ng kababaryo namin na merong utang sa amin. Tawagin na lang pala natin sila sa pangalang Mang Pedro at Aling Sheila. Mag-asawa po sila. Ang sabi ng tatay ko noon, daanan daw namin. Sinabi ko naman sa kanya na wag na siguro dahil gabi na nga
Pero nung dumaan po kami doon, nagkataon na nandoon pala si Mang Pedro sa labas ng kanilang bahay. At siya na po mismo yung unang nagsalita tungkol doon. Ang sabi nito, yung utang pala namin, ihahatid na lang namin siya na. Ihahatid na namin mamaya, kahit gabi na, para matapos na. Inaantay ko lang na makauwi si Sheila galing sa bayan. Medyo inis po na wika ni Mang Pedro noon. Sabi ng tatay ko, bukas na lang, lalo at gabi na nga. Pero pinili talaga ni Mang Pedro na babayaran na raw talaga nila sa gabing yon mismo. Kaya sinabi na lang ng tatay ko na bahala sila kung ano yung gusto nilang gawin. Sinabi na rin ng tatay ko noon na magtawag lang sila sa bahay namin at nandoon naman yung nanay ko at ang aking kapatid. Napatanong si Mang Pedro noon kung saan daw ba kami pupunta at sinagot naman ng tatay ko na pupunta nga kami sa isang lamay. Tumangulang si Mang Pedro noon kaya nagpatuloy na kami. Nung nandoon na kami sa lamay, nakaramdam naman ako na medyo masama yung aking tiyan. Kumikirot na kasi ito noong papunta pa lang pero lumala lang talaga nung nandoon na kami sa lamay. Kaya napilitan ako noon na magsabi kay tatay na uuwi na lang muna ako. Hindi naman yung tipong parang tawag ng kalikasan ang kailangan ko pero masama lang talaga ang aking tiyan. Masakit lang talaga yon. Kaya nagmadali akong umuwi. Sa ibang daan ako dumaan noon, lalo at meron nga akong alam na mas mabilis na daan. Nung nasa bahay na ako, agad akong nagpapahid kay nanay ng langis sa aking tiyan. Hinilot-hilot rin niya yon at medyo bumuti naman ang aking pakiramdam. Balak ko sanang bumalik pa sa lamay noon. Nung matanong ko muna kay nanay kung totoo ba na nagbayad na ng utang sila Mang Pedro. Ang sabi naman ni nanay wala daw, kaya natawa na lang ako noon. Sabi ko na nga ba, kalokohan lang yung pinagsasabi ni Mang Pedro na yun eh. Wika ko pa po noon kay nanay. Pero pagkatapos ko pong sabihin yon, Sir Dan, biglang may malakas na kalabog sa bintana namin. Yung tipong parang binato ng kung anong mabigat na bagay. Agad naming binuksan yung bintana at inilawan namin sa baba nun. Napasigaw yung nakababata kong kapatid nung makita namin na isang patay na manok yung nandoon sa baba ng bintana. Nung inilawan din namin ang bintana, Sir Dan, meron ng mga mansa ng dugo sa mismong bintana na parang yung patay mismo na manok yung ginamit para batuhin yung bintana namin. Nagulat kami noon hanggang sa kumalabog ulit sa kabilang bintana. Nung tinignan ni nanay, napasigaw rin ito dahil ganon din yung tumambad sa kanya. Patay ulit na manok at mga manok po mismo namin yon. Manok panabong ng tatay ko. Kilala ko eh. Pero ang weirdo lang talaga doon ay parehong merong kagat sa leeg at sa katawan yung mga manok bago ibinato sa bintana namin. Nakakabigla talaga yon. Parang kinain ng mabangis na hayop bago ibinato sa amin. Kaya iba na ang kutob ko noon at sinigurado ko na maisara ng maigi yung bintana. Nagmadali din akong ilak ang mga pinto. Sa itsura kasi talaga ng manok parang ginutay-gutay. Ang sabi ng nanay ko noon, "Aswang to anak. Merong aswang na bumisita sa atin at mukhang galit." Sabi po noon ng nanay ko. Naniniwala kasi kami talaga sa mga aswang bago pa man mangyari itong kwento na ito. "Kunin mo yung bagakay," wika ng nanay ko noon. Meron kasi kaming ganon, Sir Dan. Pinatulis na kawayan na gawa sa bagakay, parang isang uri ng kawayan. Naniniwala yung tatay ko sa ganon, lalo at matagal siyang tumira sa Iloilo nung binata pa siya. Kinuha ko po agad yon. Sa may kusina lang yon banda. Nakasanda lang sa gilid ng aparador. Nung kunin ko na po yon, munti ko pong mabitawan yun agad.
nang makita kong merong nakakatakot na nilalang na sumilip sa bintana. Gawa lang sa kawayan yung bintana namin sa kusina. Yung tipong merong mga butas na makikita mo yung nasa labas. Nakakatakot talaga yon. Na napatras ako agad. Yung mga pangil at yung mata, talagang kikilabutan ka eh. Sumigaw ako noon kay nanay na sinabi kong nandoon yung aswang. Sa punto po na iyon, sinusubukan ng tanggalin ng aswang yung kawayan na bintana. Pinupwersa po niya iyon. Na parang gusto talaga nitong pumasok. Ako naman nanginginig talaga yung kamay ko noon dahil nga sa takot. Lalo at wala kaming kahit sinong katabing bahay na mahihinga namin ng tulong. Nay! Nandito siya! Sigaw ko po noon. Tumakbo naman doon si nanay at ang aking kapatid. Napasigaw din sila noon nang makita yung nilalang na pilit tinatanggal yung bintana. Doon na po inagaw ng nanay ko sa akin ang bagakay. At dali-dali niyang sinubukang saksakin yung aswang gamit yon. Kasya kasi yun doon sa mga butas sa bintana. Abala po yung aswang sa pagtanggal sa bintana na hindi niya inaasahan ang gagawin ng nanay ko. Nakita ko mismo na nasugatan ni nanay yung aswang bago yun tumigil sa pagsubok na tanggalin yung bintana. Pero agad po yung umalis doon banda sa bintana. Maya-maya pa, yung pinto naman po namin sa likod yung kanyang kinakalampag. Agad po namin yung hinarangan ng mesa at ng mga upuan. Pinupwersa niya iyon. Nag-aangil pa yun na parang asong ulol. Galit na galit. Talagang gusto nitong makapasok. Kumuha na rin ako agad ng kutsilyo. At desidido po ako noon na lumaban. Sakto naman po noon na natanggal yung aming doorknob at nakapasok na po yung kamay ng aswang. Tinulak agad ni nanay at ng kapatid ko yung mesa para maipit yung kanyang kamay. Ako naman po, umakyat ako doon sa mesa at sinaksak ko ng makailang ulit yung kamay ng aswang. Dahilan para hilahin niya po ulit yon palabas. Galit na galit yung aswang nang mangyari yon, na mas lalo niyang tinutulak pabukas yung pinto. Pero mas nagulat kami nung sumigaw po yung nilalang sa labas na yun daw yung kabayaran niya sa kanyang utang sa amin. Nagawin daw kaming biktima sa gabing yun mismo. Ganun po talaga mismo yung sinabi niya, na ikinagalit namin dahil alam na namin kung sino nga ba yung aswang. Ang sabi ng nanay ko noon, buksan ko daw yung pinto at sabuyan daw namin ng asin. Tapos, kapag nangyari na raw yon, tutusukin daw niya ng bagakay. Napakatapang po talaga ng nanay ko. Pero bago pa man namin magawa yon, narinig na namin yung boses ng tatay ko. Kasunod po nun ay ang putok po ng baril. Isang putok pa lang po, kumaripas na yung nilalang palayo. Nagdadala kasi talaga ng baril yung tatay ko kapag umaalis ng gabi. Binuksan namin yung pinto noon pero sabi ng tatay ko, susundan daw niya yung aswang. Mabuti na lang daw at umuwi siya dahil hindi rin daw pala siya mapakali. Meron na raw palang nangyayari sa amin. Susundan nga sana ng tatay ko noon. Pero yung nakababata kong kapatid, iyak na ng iyak na pinipigilan niya yung tatay ko. Alam na po naming si Mang Pedro yung hayop na yon. Kaya kinaumagahan, pinabarangay po agad ni tatay. Pero doon rin namin nalaman na umalis na pala ito ng baryo at doon daw muna maghahanap buhay sa Mindanao. Pinuntahan ni tatay noon si Aling Sheila at tinanong ng harapan pero itinanggi po yun ni Aling Sheila na meron siyang alam. Pero ang sabi niya, nung gabi daw na iyon, umuwi raw na duguan si Mang Pedro at nagmadali daw itong umalis. Nang mapansin ng tatay ko na parang wala talagang kalam-alam si Aling Sheila, hindi na po nito diretsyong sinabi yung duda namin na baka aswang yung kanyang asawa. Hanggang sa lumipas na lang din po yung mga isang buwan at nabalitaan na lang din po namin
na lumipat na rin pala sa Mindanao sila Aling Sheila. Nang dahil lang po sa utang, muntik pa kaming mapahamak. Nagpapasalamat ako noon at napakatapang talaga ng nanay ko. Siya lang po yung naging kalmado ng gabi na iyon. Ito po yung kwento namin, Sir Dan. Maraming salamat po kung mapili ito. At maraming salamat din sa lahat ng mga makikinig. Nangyari yung kwento kong ito noong taong 2018. After ng isang malakas na uno sa aming probinsya na hindi ko na lang papangalanan. Tawagin niyo po akong Antro, 39. Tubong Batangas po talaga ako. Pero noong makapangasawa nga po ako, ay doon na po kami nanirahan sa poder ng asawa ko na tawagin po nating Ses. Yung probinsya naman po nila ay hindi ko na lang babanggitin para wala na rin kung ano pang gulo. September po yun sa pagkakatanda ko, nang humagupit po yung isang malakas na bagyo sa kanilang lugar. Bagamat mataas po yung lugar kung saan kami naninirahan, ay hindi pinatawad ng unos yung maliit naming lugar. Dahil na rin sa walang tigil na pagulan ng ilang mga araw, lumabot po yung mga lupa sa ilang parte ng bundok. Dahil ano pang magkaroon ng maliliit na mga pagguho sa iba't ibang dako. Pasalamat naman po kami na kahit papano ay walang nasaktan o nadamay sa mga kamag-anakan rin ni Ses. Pero magkagayon man ay malaking problema po sa pamilya nila ang gumuhong mga bahay. Dahil kahit wala pong nasaktan ay yung mga bahay naman po yung mga ito yung tinamaan. Mabuti na lang at malaki naman yung bahay ng mga magulang ng asawa ko. Sa babae merong 3 kwarto kung saan nga kami natutulog. Doon sa isa, kasama rin yung kapatid niyang bunso na tawagin po nating Aden. Sa ikalawang palapag naman po ay meron pang 5 kwarto na pwedeng ipagamit sa mga kamag-anakan niyang nangangailangan ng tulong. Maliliit man yung mga kwarto pero pwede na rin. Laking pasalamat pa rin po namin dahil kahit may karamihan nga silang manunuluyan sa bahay, ay nagkasya naman po kaming lahat. Yung iba nga lang ay nagtiyaga na lang din sa sala. Basta't merong bubong na kanilang matutulugan. Kahit na walang kuryente bunsod ng mga kabling na bagsakan ng mga nagtatabaang puno, ay okay lamang. Ipinakatay pa nga ng tatay ng asawa ko yung isa sa 6 nilang alagang baboy upang kahit papano ay meron namang pangkonsumo kahit na sa pagkain. Kawawa po kasi talaga yung iba sa mga kaanak niyang kahit damit ay wala man lang naisalba. Siyempre, binigyan din po yung ilang mga kamag-anak na hindi naman doon nanuluyan. Kahit na ganun nga, mapalad pa rin po sila dahil buhay sila at nasa maayos na rin silang kondisyon, hindi gaya ng mga kapitbahay nila na hindi daw nakaligtas sa pagguho ng lupa at mga trosong basta na lamang daw rumaragasa mula sa itaas na bahagi ng bundok. Mag-iisang linggo na po noon pero wala pa rin kaming kuryente sa bahay. Hirap na hirap tuloy kaming maghanap ng kung saan pwedeng makicharge. Sa sentro naman po at sa ibang karatig ay baha rin na halos gadibdib pa rin, kaya paniguradong wala ding power supply. Nagpadala pa nga yung mga sundalong nakadestino malapit sa amin noon ng kanilang mga generator upang kahit papano ay makatulong para sa mga taga sa amin para makacharge nga ng mga cellphone at makontak yung kanilang mga kamag-anakan. Pero sa kasamaang palad po noon ay hindi po umabot doon banda sa amin dahil limitado lamang po yung dalang gasolina ng mga sundalong pangkarga sa kanilang mga generator. Hindi daw sila makahanap ng iba pang supply ng gasolina sa lugar. Dahil side na rin po yung mga tangke ng pinakamalapit na gasolinahan. Dahil marami pa rin daw mga saradong daan, kaya't hindi nga makatawid doon sa lugar. Kaya naman nung time po na yon ay tipid na tipid po kami sa paggamit ng cellphone. Dahil literal na pahirapan pong mag-charge. Dahil na rin sa ilang araw na malawakang blackout, ay dito na nga umusbong yung maraming kwento ng kababalagan. Fully concrete naman po yung bahay ng mga magulang ng asawa ko. Maganda rin naman yung pagkakagawa. Hindi gaya ng isang pinsan nitong asawa ko na itago na lang po natin sa pangalang Milo. Hindi naman po totally nasira yung bahay nila. Pero dahil natalsikan nga ng maliliit na mga tipak ng bato,
ay nagkandabutas-butas pa rin po ng maliliit sa ninang pagtulo ng ulan sa kanilang bubungan. Kaya naroon nga ito sa bahay kasama yung asawa niyang si Jepay. At yung anak nilang 7 buwan pa lang po noon. Bilang pinsan nga siya ng asawa ko, ay nagtulong po kami noon sa pagsasaayos ng kanilang bubungan mula sa supply ng aming lokal na pamahalaan. Yung mga kaanak po kasi nilang naroon ay abala rin sa paglilinis at paghukay sa kani-kanilang mga bahay. Pati yung mga kapatid na nakakatanda tatay nga nitong asawa ko ay doon na rin po tumulong upang kahit papano ay mapabilis nga yung paghukay at pagsasaayos ng mga kabahayan na talagang natambakan ng putik at lupa. Ilang araw rin po namin yung trinabaho hanggang sa ang kalahati nga po ng bubong na yon ay nagawa na rin po namin. Dahil sa magkakasunod na araw na aming pag-aayos doon ay nakatapos na rin po kami noon ng mga around 70%. At kinalaunan na pagdesisyonan nga nilang mag-anak na umuwi na sa bahay nila. Dahil kahit hindi pa tapos yung ilang bahagi nun ay maari na rin po nilang matulugan. Isa pa ay nahihiya na rin daw silang naroon sa amin at may mga kaanak pa raw na mas nangangailangan ng tulong kesa sa kanila. Kaya hinayaan na nga po namin noon sila Milo at yung kanilang pamilya. Sa pagdaan ng mga araw, marami-rami na rin po sa mga kamag-anakan ni Ses yung nakabalik sa kanilang mga bahay. Kaya naman kahit na papano ay nakaluwag-luwag na po kami sa bahay. Pero may ilan pa rin na naroon na nanunuluyan dahil hindi pa nga tapos yung paghukay sa mga bahay ng mga ito. Isang gabi ng mga bandang 11:00 noon, habang pinapaypayan ko nga yung anak ko at yung asawang natutulog na sa may sala, ay nakarinig nga ako ng ingay na para bang may naglalakad sa labas ng bahay. Kaya naman napakunot po yung noo ko noon sa pag-iisip kung sino nga ba yung bisita. Sandali kong itinigil yung pagpapaypay at tumayo nga ako upang silipin sa bintana kung sino nga ba yung naroon. Sa labas ay nakita ko po yung pinsan ng asawa kong si Milo. Pati na rin po yung asawa nitong si Jepay. Habang buhat-buhat po yung kanilang anak na animoy mahimbing nang natutulog. Para bang may pinagtataguan po silang kung ano. Dahil pasilip-silip silang dalawang mag-asawa sa iba't ibang direksyon. Sinitsitan ko pa nga po itong mga ito. Kaya't nagkagulatan pa nga po kami dahil ano pang magising naman yung asawa ko. Nang mapansin po nito na halos naliligo na nga sa pawis yung pinsan niya at yung asawa nito, ay dali-dali po niya itong pinapasok sa loob. Habang ako naman ay nagpapalingalinga kung sino nga ba o ano yung tinatakasan nilang dalawa. Nanginginig pa po silang dalawa noon nung abutan sila ng tubig ng asawa ko. At tinanong nga kung ano nga bang nangyayari at bakit sila napasugod sa bahay ng alanganin ng oras. Nang sagutin nga nila ito at magkwento sila sa kung sino nga ba yung tinatakasan nila, ay tila ba nabingi ako ng panandalian. Ayon kay Milo, inahabol daw sila ng 3 aswang at wala na raw silang ibang mapupuntahan kundi doon sa bahay. Dahil alam nilang marami nga kami doon at mag-aalangan na nga yung mga itong sumunod pa doon. Ayon pa kay Milo, bandang 10 PM daw, matapos niyang siguraduhing nakakandado na nga yung mga pinto at sarado na rin yung bintana, umakyat na raw siya upang matulog katabi yung asawa nito at anak. Medyo inaantok na nga raw siya noon nang makarinig raw siya ng mahinang lagatok sa itaas ng kanilang bubungan. Sa pag-aakala niyang pusa lamang yung may gawa nun, ay hinayaan na lang daw muna nito at bumalik na nga sa pagtulog. Wala pa raw 15 minutos noon na napapikit siya ay magkakasunod naman ng mga ingay sa kanilang bubungan yung muli nitong narinig. Kung kanina daw ay mahinang lagatok, ngayon daw ay mga lagabog na para bang may nagwawala doon sa itaas ng kanilang bubungan. Dahilan upang magising nga yung kanyang asawa at anak, na noon ay natakot na rin daw yung asawa nito. Nagdali-dali daw na kinuha ni Milo yung flashlight at dinungaw sa bubong kung sino nga ba o ano yung may gawa ng ingay doon. Nang mabungaran naman daw niya yung 3 nilalang na para bang nagpapambuno. Yun bang tipong parang nag-aagawan daw. May itim daw yung balat ng mga ito at may nagbabagang kulay pulang mga mata. Yung isa daw sa mga nilalang ay may mahabang dila na wala naman doon sa dalawa nitong animoy kinakalaban. Dahil daw sa pagkagulat ni Milo, kahit daw napatay na nga niya sana yung flashlight nung una,
ay hindi naman daw niya ito nahawakan ng maayos, dahilan upang mahulog nga ito at makalikha ng ingay. Kaya nga raw siya napansin ng 3 nilalang na iyon. Nagkatitigan pa raw sila ng mga aswang noon bago sabay-sabay na sumugod yung mga ito sa kanya. Mabuti na lamang daw at mabilis siyang nakalusot pabalik ng bintana at saka nga niya ito isinarado. Wala daw tanong-tanong ay dali-dali niyang hinatak si Jepay at ipinatago raw niya ito sa ilalim ng lamesa. Tsaka nga raw siya kumuha ng isang garapon ng asin sa may kusina para sana'y sabuyan yung mga aswang doon sa labas ng kanilang bahay. Ay muli raw nahablot ng nilalang yung braso nito dahilan upang makabitiw nga raw siya sa pagkakahawak ng garapon ng asin at tuluyang makapasok yung mga ito sa loob ng kanilang bahay. Dahil sa nagkalat na bubog at asin sa may lapag ay nagsipag-usukan daw yung paa ng mga nilalang na yon nang mapatapak nga sila sa sahig at hindi nga raw nila napansin na may asin doon kaya't nagkaroon ng pagkakataong makatakas sa pagkakahawak itong si Milo. Dahil nagsihiyawan daw yung mga nilalang na parang takot daw talaga yung mga ito sa asin. Nakatakbo raw agad siya papunta doon sa may lamesa nila kung saan nga niya iniwan yung kanyang mag-ina. Nang makalabas raw sila sa bahay ay wala na nga silang naisip kung saan pa maaaring magpunta kundi doon sa bahay namin. Habang tumatakbo, rinig na rinig daw nila yung mga nakakatakot na hagok at mga tungal ng 3 aswang na humahabol sa kanila. Nang mapadaan daw sila doon sa may kawayanan ay bahagya raw silang nagpahinga. Ngunit mabilis lang din daw yon. Dahil naabutan daw sila agad doon kaya naman kahit na nangangatog pa nga ay nagtatatakbo naman sila hanggang sa makaabot sa bahay at doon ko na nga sila nakita. Habang nagkukwentuhan kami sa kung ano yung mga naganap at naranasan nilang mag-asawa ay may tila kung anong lumagabog sa may bubungan ng bahay namin noon dahilan upang maalerto nga yung ilang kaanak naming naroon at magsibabaan mula sa mga kwartong kanilang tinutulugan. Inakala raw kasi nilang gumuguho na naman yung bundok. At sa puntong yon ay nagkwento muli si Milo sa nanay at tatay nitong asawa ko tungkol sa 3 aswang na humahabol sa kanila. Nang marinig nga ito ng tatay ng asawa ko ay dali-dali siyang umakyat sa kwarto at kinuha yung kanyang baril. Yung mga lalaking kaanak naman namin ay nagsikuhaan din ng mga bagay na may talim o matulis na maaaring ang magamit. Natatakot man sa mga nagaganap ay magkasama po kaming lumabas noon ni Milo para na rin tumulong. Sinipat-sipat po namin noon kung saan ba maaring naroon yung mga nilalang na yon. Nang matanawa naman po ng isang kaanak ng asawa ko yung 2 sa 3 aswang na naroon sa magkaibang puno at dali-dali po itong pinaputukan ni tatay noon, ngunit hindi namin nakita kung tinamaan ba. Pinagbabato pa nga po yun ng mga ilang kaanak, lalo na nga yung isang aswang, bago muling pinaputukan ng makailang ulit sa pag-aakalang matatakot nga yung mga yon sa mga putok ng baril. Tila ba lumipad-lipad pa nga sa ere yung mga yon na para bang hindi man lang umubra sa kanila yung aming mga ginawa. Maya-maya pa ay nagsipagdapaan po kaming magkakasama ng magkakasunod na putukan ng baril yung aming narinig. At hindi na nga po yun mula sa tatay ng asawa ko, kundi sa mga sundalong rumisponde. Tapos nilang marinig yung mga naunang putok ng baril. At nagulat nga sila nung ganun nga yung kanilang nadatnan, na may ganong nilalang pala na nakita rin po nila mismo. Kaya naman gamit yung kanilang malalaking flashlight noon, inilawan po nila ito bago muling paputukan at nagawa pa pong tamaan ng isang sundalo yung isa doon sa mga aswang. Nang mangyari nga po yun na meron ng tinamaan sa kanila, mabilis na pong nagsipulasan yung mga ito paalis doon sa lugar. Ayon pa nga sa isang sundalo na taga-Kapis, posible raw na gutom na umano yung mga aswang na ito at desperado na nga raw na kumain ng tao. Sa puntong yon ay naisip ko na baka kaya nga nag-aaway-away yung mga yon sa bubungan nila Milo ay dahil sa matinding gutom at baka nais nga ng isa o ng iba sa kanila na solohin yung kung anumang magiging biktima nila na malamang ay walang iba kundi yung anak ni Milo na noon ay mga ilang buwan pa lamang. Maswerte naman po noon at wala namang napahamak.
at meron pong nabalitaan noon na isang matandang namatay sa kabilang baryo na may tama o mano ng baril. Napaiisip po kami noon na baka siya pala yung isa sa mga aswang na umatake sa amin. Gayunpaman ay wala na ring paraan para malaman pa yon. Hanggang dito na lang din po itong kwento ko at maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa iyo, Sir Dan. Tawagin niyo po pala akong Marco at naririto po ako upang magbahagi sa inyo ng isang kwentong panigurado na maibigan ng inyong mga tagapakinig. Lalo na tungkol po ito sa engkwentro ng Tito Daboy ko sa isang aswang sa probinsya nila sa Camarines Sur. Taong 2004, nang magretiro nga sa pagiging pulis itong si Tito Daboy at mapilitang mamuhay na lamang sa probinsya ng aming Tita Maida, yung asawa po nito, na siyang kapatid nga ng nanay ko, na tawagin naman po nating Nanay Luming. Gamit yung perang nakuha niya bilang retirement pay, ay bumili nga sila ng maliit na lupa doon, na pwedeng taniman at may provision para sa kudal ng mga baboy nilang aalagaan. Nasa ibang bansa po kasi yung dalawang anak nila, at pamilyado na rin yung mga ito, at nagpapadala na lamang sa kanila ng pera bilang suporta sa mga buwanang gastusin. Isang araw ay naisipang bumisita nga nila Tatay Rando at Nanay Luming sa bagong tirahan nila tito upang malaman yung sitwasyon ng mag-asawa doon. Kaya naman nung malaman nga nila tito at tita yung pagbisita ng mga magulang ko, ay tuwang-tuwa nga yung mga ito at pinakausapan nila ito na doon na muna kahit mga ilang araw lamang. Para na rin daw makatulong nga itong si tatay sa pagsasaayos ng maliit na taniman nitong si tito at yung tinatayo nitong babuyan. Kaya naman doon na nga muna nanatili sila nanay at tatay noon. Sa pagkakatanda ko noon ay mga nasa 13 anyos pa lang po ako at hindi na rin alagain syempre. Kasama ko rin sa bahay yung aking nakakatandang kapatid, tawagin naman po nating Ate Loisa, upang mag-asikaso habang wala pa nga sila nanay at tatay. Kinagabihan ng araw din na yon ay naisipan nga ni tatay at tito na mag-inuman para naman kahit papano ay makapag-relax nga sila at magkwentuhan na rin. Habang tumatagal yung kwentuhan nilang dalawa ay biglang naging seryoso nga itong si Tito Daboy at meron siyang ikwenento kay tatay. 5 araw daw bago dumating sila tatay at nanay sa lugar nilang yon ay may sumalakay daw na aswang sa kanila. Hindi raw niya ito sinabi kay tita dahil alam nitong mag-aalala nga ng sobra yung kanyang asawa. Napakunot daw ng noon-noon yung tatay ko at bahagyang hindi naniniwala. Pero nung makita niya yung itsura ng tito ko, ay dito na nga niya pinakinggan yung kwento nito. Bandang 6:00 na raw po yun at pauwi galing sa taniman nitong si tito nang makakita nga siya ng isang babae sa gitna ng daan. Nakatayo lamang daw ito at nakatingin sa kanya ng diretsyo at tila ba nakakaloko. Kaya naman nginitian daw rin niya ito sa pag-aakalang baka kapitbahay lang o taga doon lang din sa lugar na baka hindi pa nga niya nakikilala. Nang palapit na nga si Tio sa babae, agaran daw niyang napansin ang nangingitim at bulok nitong mga ngipin. Habang nakangiti sa kanya yung babaeng ito, may kung anong amoy rin daw yung babae na literal na masangsang sa ilong. Kaya naman naglakad nga siya ng mabilis pero bago pa nga siya makalagpas sa babae, ay kinapitan daw nito yung balikat ni Tito at may kung ano nga itong tila putik na ipinahid. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, naitulak raw niya yung babaeng ito. Pero imbis na magalit dahil sa pagkakatumbay, nakangiti pa rin daw itong lumayo at naglakad papaalis. Hindi daw maintindihan ni Tito Daboy kung bakit ganoon nga yung inasal ng babaeng yon. Sinipat niya rin daw yung balikat niya nang makita yung isang gatuldok na kulay pula sa manggas ng kanyang t-shirt. Hindi na raw inamoy o sinuri pa ni Tito kung ano nga ba yon. Basta't hinubad na lang daw niya yung pangitaas na damit at nakasando na lang daw siyang umuwi sa kanilang bahay. Nung una daw, inakala lang ni Tito na nasisiraan na nga yung babae na nagpapagala-gala lang doon.
at ipinagsawalang bahala na lamang daw niya dahil mukhang harmless naman daw yung babaeng ito. Pero mali nga ng akala itong si Tito. At yung bagay nga na ipinahid ng babae sa kanya ay isa palang pagmamarka ng isang aswang sa kanyang biktima. Mula daw noon ay parati na nga niya itong nakikitang naroon at para bang inaabangan siya. Pero kaswal lamang daw yung kilos ng babaeng ito at hinahayaan lamang daw siya ni Tito na dumaan. Weirdo man ito para kay Tito ay hindi na lamang daw niya pinapansin yung babae. Bagkus ay iniiwasan na lamang daw niya ito tuwing gagawi doon sa lugar kung saan nga niya ito nakikita. Nung mga ilang araw pa raw ay takang-taka na nga itong si Tito nang mapansin daw niyang wala doon yung babae kung saan niya ito parating nakikita. Kaya naman hindi nga siya nakaramdam ng kung ano. Bagkus ay napangiti na lamang daw siya dahil at least ay wala na nga yung tao na medyo kinaiinisan nga niya. Habang naglalakad nga siya ay meron siyang narinig na mga yabag sa may likuran niya banda dahil nga sa mga tuyong dahon na nayuyupi at kumakaskas. Nang sinubukan daw niya itong lingunin ay katakataka na wala naman daw siyang nakita doon. Kaya muli raw siyang nagpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa hindi nga niya inaasahang pangyayari ay merong naganap na kung ano. Nung napagawi daw si Tito sa madilim na bahagi ng daan ay may bigla daw na umatake sa kanya na isang kung anong nilalang at napakaitim daw ng katawan nito at may payat ngunit mabalahibong katawan. Nagpambuno pa raw sila noon sa maputik na daan hanggang magpagulong-gulong araw silang dalawa. Pinagtangkaan daw siyang sakmalin ng aswang na yon. Pero dahil nakakapit nga yung kamay niya sa leeg ng nilalang, ay hindi raw siya makagat nito. Maya-maya pa, nung makabuelo daw si Tito, inatak raw niya sa may taklas yung kanyang itak upang madepensahan yung kanyang sarili laban sa nilalang na iyon. Naitak daw niya ito sa may bandang tagiliran. Dahilan upang tumalon nga pa di sa pagkakaibabaw sa kanya yung aswang na ito. Nagdali-dali daw ng tayo noon si Tito at pumormang lalaban pa sa aswang na yon. Habang nag-iikutan daw silang dalawa, ay dinadarag nga niya ng pananakot yung nilalang at pinagbabantaan na babalikan kinabukasan pagsikat ng araw. Kaya naman nung maramdaman nga raw ng nilalang na totoo nga yung mga pagbabanta nitong si Tito, dito na nga raw ito tumakas papasok sa may talahiban na nagtataasan. Nang makasiguro daw siyang wala na nga doon yung aswang na yun na sumalakay kanina, nagtatatakbo na raw siya pauwi. Galit na galit daw si Tita Maida noon dahil umuwi ng ubod ng putik itong si Tito at punong-puno pa ng mga galos, pero kahit na ganun yung mga nangyari sa kanya, pinili niya pa rin daw na hindi na ibahagi kay Tita dahil alam daw niyang matatakot nga ito at mag-aalala ng sobra kung sakaling ikwento pa nga niya yung totoong mga nangyari. Nagdahilan na lamang daw siyang nadulas nga siya sa may putikan at nagpagulong-gulong. Ayaw man daw maniwala nitong si Tita ay wala na rin siyang magagawa dahil nangyari na rin yung mga nangyari. Matapos magkwento ni Tito kay Tatay, ay nagsuhestyon nga raw si Tatay noon kay Tito na sumangguni na nga sila bukas na bukas rin sa isang kilalang albularyo doon sa kanilang lugar upang makahingi rin ng payo at mga dapat na gawin upang hindi gambalain ng aswang na yon. Lalo na nga kapag umalis na rin doon sila Tatay at Nanay. Sinubukan daw nilang magpunta doon sa lugar sa kanila na tinatawag na Balon upang imungkahi nga kay Kateroy yung sitwasyon nitong si Tito Daboy. Nang may kwento nga niya yung mga kaganapan at inkwentrong nangyari sa pagitan nila ng aswang, pinayuhan daw ng albularyo itong si Tito na mag-iingat dahil mga lahi daw ng ganong aswang ay talagang mapaghiganti at mapagtanim ng sama ng loob. Hinanap rin ng albularyo yung damit niyang pinahira ng marka ng aswang na yon, pero hindi nga raw alam ni Tito kung saan na ito nailagay o naiwan. Ayon daw kasi sa albularyo ay hindi daw pwedeng maisama sa mga lalabhan dahil may kung anong sumpa daw yung iniwan ng aswang sa damit upang hindi nga raw yun matanggal ng kung anong simpleng paglalaba. Kinakailangan daw itong masunog o maibaon sa lupa, malayo sa kanilang bahay. Binigyan rin siya ng albularyo ng ilang mga pangontra na panlaban at pantaboy daw, hindi lamang sa mga aswang, kundi pati rin sa masasamang elemento
na maaring magtangkang manakit sa kanya. Matapos nga yung konsultasyon ni Tito at tatay kay Kateroy, umalis na nga sila doon at muling bumiyahe pa uwi ng bahay. Sa pag-aakalang maayos na rin yung lahat. Basta't suot lamang daw ni Tito yung pangontrang iginawad sa kanya. Magkasama daw si tatay at Tito noon sa lupang tinataniman nila nang may maramdaman silang kakaiba sa paligid na para bang isang negatibong aura, pero hindi nila matukoy kung saan nga ba ito eksaktong nagmumula. Dahil dito, pinanlamigan daw silang dalawa at pinili na lang daw nilang umuwi na kahit hindi pa nga dumitilim. Habang naglalakad daw sila ay muling napagawi si tatay at Tito sa daan kung saan nga palagi niyang nakikita yung babae na parehong lugar din kung saan nga siya sinalakay ng aswang na iyon. Panatag at medyo mayabang daw na naglalakad si Tito noon nang bigla silang dalawang harangin ni tatay ng isang napakalaking pabo. Nagtawanan pa raw sila nung una dahil inakala nilang simpleng pabo lamang yon na naligaw sa daan. Pero halos lumuwa daw yung pareho nilang mga mata nang lumabas raw ng tuluyan yung pabo sa may damuhan. Kitang-kita raw kasi nila na talagang hindi yun normal. Kakaiba raw yung anyo nun at kakaiba rin daw yung kinikilos habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Dali-dali daw na tinaklas ni Tito yung kanyang itak habang si tatay naman daw ay dumampot ng mga bato. Tsaka ipinampukol daw nito sa pabo na talaga namang nakakapangilabot daw yung anyo. Pero sa dami raw ng naibato ni tatay dito ay niisa daw ay hindi raw niya yun matamaan sa hindi rin niya malamang dahilan. Kaya naman itong si Tito Daboy yung matapang na nakipagbuno sa aswang na yon. Sinubukan daw niyang undayan ng taga yung pabong yon, ngunit tulad ng pag-ilag nito sa mga batong ipinukol ni tatay, ni isa raw sa mga pagtaga ni Tito ay wala ring tumama. Nang magipit silang dalawa sa sitwasyon, ay dali-dali daw na binunot ni Tito sa bulsa yung ibinigay ng albularyo upang takutin o sendakin yung aswang na yon. Ngunit ganoon na lamang daw yung kanilang pagtataka nang tila ba wala itong epekto sa aswang na yon. Bagkus na hinawi lamang daw ito ng nilalang bago dinaluhong si tatay at Tito na nooy magkatabi. Nagtumbahan nga sila sa putikan at nagpagulong-gulong habang nakikipagbuno sa aswang na yon. Sinusubukang kapitan ni Tito yung balahibo ng pabong yon, pero katakataka daw na talagang napakadulas raw nito na parang may kung anong likido dahilan upang dumudulas nga yung pagkakakapit ni Tito. Dahil daw doon ay nagawa siyang masipa ng nilalang, sabay umibabaw daw kay tatay upang ito naman yung sakmalin. Pasalamat na rin daw si tatay noon kahit papano ay nahirapan nga yung aswang nakagati nito dahil sa hindi rin ito makapitan ng maayos si tatay dahil sa putik na bumabalot sa buong katawan nito. Maya-maya pa ay may malakas na humampas sa ulo ng aswang na yon, dahilan upang matumba nga ito sa putikan at maalis sa pagkakakapit kay tatay. Gamit yung malaking batong hawak ni Tito ay dali-dali daw niyang nilapitan yung aswang na yun upang dikdikin yung ulo nito. Pero paglapit daw niya ay muli na naman siyang sinipa nito, sabay takbo ng ubod ng bilis. Kitang-kita daw nila tatay at Tito ang nagkakandadulas-dulas pa na aswang dahil sa putik nito sa kanyang mga paa. Maya-maya pa ay ganoon na lang daw yung gulat ni tatay at Tito nang makasalubong yung grupo ng mga nagtatanim na papauwi na rin sa kani-kanilang mga bahay. Natakot pa nga raw yung mga magsasaka noon una dahil sa parehong itsura nila tatay at Tito. Ngunit nang makilala nga nila yung boses at itsura nito ay agara naman daw nilang tinulungan si tatay at Tito sa pagtayo sa putikan. Ayon pa raw sa mga ito, bago raw sila na karating doon, may nakita raw silang isang taong tumatakbo ng napakabilis. At kitang-kita raw nila na nagliliwanag daw yung mga mata nito at doon nga raw ito nanggaling sa kinaroroonan nila tatay at Tito bago nga ito nagsuot sa may kasukalan. Ayon pa nga sa isa ay parang wala daw itong saplot. Alam na nga po nila tatay noon na marahil ay yun po yung nilalang. Isinabay rin po sila ng mga magsasaka sa mismong tapat ng bahay nila kung saan nga nag-aabang yung pareho nilang mga asawa. Inati daw sila ng mga ito. Nakaramdam pa nga ng galit si tatay at Tito noon, hindi dahil sa kani-kanilang mga asawa na noon ay nagbubunga nga, kundi dahil sa pangontra at pantaboy sa masasamang espiritu
na ibinigay nga sa kanila ng albularyo. Dahil pawang mga peke daw yung mga yon. Kaya naman kahit na hindi pa tapos na maglitanya yung kanilang mga asawa, ay lumabas na nga si Tatay at Tito Daboy ng kanilang bahay at isa-isang kinuha yung mga panaming upangontra na ibinigay sa kanila ni Kateroy. Isa-isa raw nilang sinunog yung mga ito habang mura sila ng mura dahil sa labis na galit dahil lahat pala ng mga yon ay puro mga peke at hindi nga gumagana. Kaya naman kinabukasan nga noon ay muli nga silang naghanap ng isang magaling at maaasahang albularyo kung saan ito nga yung nagpalaya sa aswang na nanggagambala sa taniman ni Tito gamit yung kaalaman nito at angking abilidad sa paglaban sa mga ganoong nilalang ng dilim. Pinalibutan daw niya ng mga pangontra yung taniman at binigyan din daw niya ng totoong mga pangontra sila Tatay at Tito at hindi na nga nila nakita pang muli o nakaengkwentro yung aswang na umatake sa kanila nung gabing yon. Pasalamat na lang silang dalawa at hindi naman sila napahamak. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo akong Shanong, 27 at tubong Cebu. Ang ibabahagi ko pong karanasan sa inyo ay lihitimo dahil kami po ng kaklase ko yung sangkot sa kwentong ito. At magsimula na nga po tayo. 2019 ay graduating na po ako noon nang maranasan po yung isang nakakapangilabot na karanasan sa aswang na kung tutuusin ay malaking pasalamat ko dahil narito pa nga ako sa mundong ibabaw upang maibahagi ito. Nangyari yung kwento ko sa isang lugar sa Cebu na hindi ko na lamang po babanggitin. Medyo liblib at hindi kasi puntahin yung lugar na yon. Kaya mas okay na rin na hindi ko na lang banggitin. Kaming magkaklase nila Giboy at RJ ay matalik na magkakaibigan mula pa noong nasa elementarya pa lamang kami. Pareho-pareho po kasi kami ng sitwasyon. Yung mga magulang po namin ay nasa abroad at tanging mga kaanak lamang po namin yung nagsisilbing guardian naming tatlo. Ang parehong magulang ni Giboy ay nasa Taiwan. Nagtatrabaho po sila sa factory. Kaya naman yung Lola Bennett po niya yung umaalalay sa kanya. Yung mga magulang naman po ni RJ ay nasa Guam at nagtatrabaho din bilang caregiver ng isang mag-asawang matanda doon. Kaya naman yung tito naman niyang si Tito Brando at yung pamilya nito yung kasama niya sa bahay. Habang yung mga magulang ko naman ay parehong nasa New Zealand bilang mga farmer po doon. Si Papa ay farmer at si Mama naman ay fruit picker. Kahit na ganito yung trabaho ng mga magulang ko doon ay hindi ko sila kinakahiya syempre. Bagkus ay pinagmamalaki ko pa nga po sila at tinitingala dahil sa dami ng naipundar nila mula nung magtrabaho doon. Kaya itong si Kuya Atoy naman at yung partner niya na si Ate Jana, yung nagsilbi na rin na magulang ko. Summer po noon nung may bitahan nga kaming sumama ng isang tropa sa isang bayan upang mamista at makikain. Dahil wala rin naman kaming ganap noon, ay sumama po kaming tatlo kahit na hindi namin alam yung detalye ng lugar at kung ano nga ba yung naghihintay sa amin doon. Mga 30 minutos na rin po yung naging biyahe namin at kahit na papano, ay naging okay naman po yung aming pagpunta. Tawagin na lang po nating Tikyo, yung katropa naming ito, bilang katunog na rin po ito ng kanyang apelyido. Isinama po niya kami sa isang liblib na lugar kung saan daw sila nakatira. Hindi naman nakakatakot yung lugar na yon. At sa totoo lang ay nagustuhan rin naman po namin dahil maaliwalas at presko po yung hangin. Pinapasok po niya kami sa bahay nila upang makikain noon. At tuwang-tuwa naman kami dahil literal na masasarap naman yung lutong mga putahe na aming nakain. Huwag kayo masyadong magpakabusog. Kakain pa tayo mamaya sa ibang mga bahay. Nakangiti pa nga pong bulong ni Tikyo noon. Yo, may karaoke ba sa pupuntahan natin? Parang trip ko ring bumirit eh. Natatawang sabi ko pa nga sa kanila. Nagagalpa ka naman po silang naroon nang marinig yung banat ko.
dahil alam naman nilang sentonado ako at parang wala na nga ring pag-asa kung kantahan lang yung pag-uusapan. Matapos nga kaming kumain noon ay lumabas na kami at nagpaalam sa mga magulang ni Tikyo upang magpunta rin sa iba pang mga bahay. Dito tayo sa bahay nila Sheila, yung magandang babae dito sa lugar. Nakangiting saad pa nga po ni Tikyo. Nang marinig nga namin yung tungkol sa babae noon, ay talagang na-excite po kami. At nagunahan pa nga kami kung saan nga ba matatagpuan yung bahay nito. Dahil sa pagbibiroan namin yon, ay may hindi sinasadyang mabunggo itong si RJ na isang matandang babae na mabagal noon na naglalakad. Agad naman kaming lumapit sa matanda at humingi ng pasensya dahil sa nagawang hindi tama. Pero ganoon na lang po yung galit nito. At talagang hinawi po nito yung kamay naming nakakapit sa kanya. Muli kaming humingi ng pasensya noon, pero wala itong naging epekto doon sa matanda. Nang makita kami ng ilang taga roon na sinusungitan ng matandang yon, ay hinatak nga po nila kami at kinausap. At ayon pa nga sa isang lalaking nagpatayo sa amin na isa raw siraulo yung matandang yon. Ayaw na ayaw daw na madikitan sa hindi malamang dahilan. Halos lahat daw ng naroon ay paniguradong nasigawan na nga rin ito. At dahil sa sinabi ng lalaking yon, inakala naming wala lamang yung pagtatagpong yon. Pero dito na nga pala magsisimula yung lahat ng mga hindi magandang pangyayari. Papalis na po kaming apat noon nang biglang lumapit sa amin yung matanda na ubod ng bilis at agaran po kaming dinuraan. Sa bilis po ng mga pangyayari ay hindi na po namin alam kung saan tumama yung laway ng matanda. Pero alam po namin sa aming mga sarili na tinamaan kami noon. At bukod tangi lang na si Tikyo ang hindi inabot nung laway ng matanda. Sa puntong yon, naggalit naman si Giboy. Kaya naman nilapitan nga niya yung matanda upang komprontahin. Pero pinigilan na nga rin siya ni Tikyo. Tol, chill ka lang. Narito tayo para magsaya, hindi ba? Hindi makipag-away. Pahiran mo na lang ng tissue at palipasin mo na lang. Humingi na lang din tayo ng alcohol sa bahay nila Sheila pagdating natin doon. Pagpapalubag pa nga ni Tikyo. Sa galit na nga noon na si Giboy. Nagpupumiglas pa si Giboy noon kaya naman tumulong na rin kami upang mapatigil siya. At hayaan na lang yung lahat ng yon. Tahimik na umalis yung matanda at ganoon din naman kami. Habang naglalakad kami ay hindi namin maiwasang mapagkwentuhan yung tunay na kaganapan kanina. Maya-maya ay tila may naramdaman akong kakaiba sa aking sistema. Na para bang bumibigat yung pakiramdam ko ng mga sandaling yon. Nang sabihin ko nga ito sa aking mga kasama ay laking pagtataka ko. Nang malaman kong pati rin pala sila ay ganoon din yung nararamdaman. Nung dumating nga kami kanila Sheila ay talagang muntikan pa kaming magsitumbahan habang naglalakad. Ang pinakamalala sa aming tatlo ay si Giboy na tila ba may malubhang karamdaman. Si RJ naman ay talagang nasusuka. Kakaiba yung amoy ng suka nito dahil para itong singaw ng nabubulok na basura. Medyo sakto lang din yung sakin kung tutuusin dahil medyo nahihilo lang din po ako noon. Hindi katulad sa dalawang kasama namin na parang masama talaga yung pakiramdam. Kaya naman grabing pagkataranta nga yung inabot ng mga taong nakatira sa bahay nila Sheila. Pati na ngayong ibang bisita nila ay sinubukan nilang itayo si Giboy noon at pati na rin si RJ. Pero bagsak po talaga yung kanilang mga katawan sa hindi rin namin malamang dahilan. Maya-maya pa ay may lumapit na isang dalaga sa amin noon mula sa kumpul ng mga bisita nila Sheila. Nagpakilalang nurse po yung babaeng ito at sinubukang suriin yung dalawang kasama ko pero wala naman siyang makitang mali. Hindi kaya food poisoning to? Tanong pa nga nung babaeng nurse noon. Hindi naman po siguro dahil kung ganun po, dapat pati rin po si Tikyo ay nagpakita rin ng kaparehong sintomas, di ba? Sad ko naman po sa nurse noon. Tsaka unang bahay na pinuntahan namin at kinainan ay yung kanila Tikyo. Kaya naman kung may sablay sa luto ng mga handa, ay dapat yung mga unang kumain sa amin noon ay nagkaganon din. Pero wala eh. Sadyang kami lamang po yung nagkaganon. Nung wala nang masabi yung nurse na ito ay kumuha na lang ito ng tubig at nakiusap na papasukin kami sa loob ng bahay nila Sheila upang doon alamin ang sani ng biglaang pagkakasakit. Hindi kaya dahil naduraan kayo ng matandang babae? Saad naman po ni Tikyo. Ano? Anong ibig mong sabihin na naduraan? Tanong naman ng isang bisitang Ginoo kay Tikyo. Ipinaliwanag nga ni Tikyo at ikwinento doon sa Ginoo na kanina ay dinuraan nga kami ng isang matanda.
at tinamaan talaga kami ng laway nito. Lalong-lalo na si Giboy at RJ dahil magkalapit nga sila habang ako naman ay nasa gawing gilid. Alam kong tinamaan rin po ako pero konti lang din. Sa inyong tatlo, ako lang yung hindi lumapit doon sa matanda eh. Kahit hindi niya ako nagawang maduraan kaya normal at maayos naman ako. Wika pa nga ni Tikyo. Ano namang kinalaman ng dura o laway ng matanda sa nangyayari sa atin? Tanong naman ni Giboy noon na halos namumutla pa rin yung mga labi. Sa puntong yon ay may ipinaliwanag po sa amin si Tikyo. Mahirap paniwalaan ngunit wala namang masama kung maniniwala nga kami. Ayon dito, baka isang uri umano o lahi ng aswang yung matandang nandura sa amin. Yung laway daw nito ay maaaring kinargahan niya ng kung anong sumpa o itim na mahikang magpaparusa sa aming tatlo. Hindi namin yon pinaniwalaan nung una. Dahil iniisip po namin noon na pinagtitripan lamang kami ni Tikyo at tinatakot. Pero nung makaramdam nga sila Giboy at RJ ng talagang masakit na rin lalo, ay tila ba unti-unti na rin akong naniwala sa kanya. Maya-maya ay may lumapit sa amin noon na isang napadaan at nagpakilalang albularyo na tawagin na lang po nating Mang Roman. Nang matignan nga po nito yung kalagayan naming tatlo, doon na nga po kinumpirma niya na nadali umano kami ng aswang. Ayaw pang maniwala noon ni Giboy at RJ kaya naman may ginawa nga si Mang Roman upang matibag yung kanilang paniniwala. Pinakuha ng Ginoo si Tikyo ng 2 baso ng tubig at ipinatong ito sa isang istante. May kung anong inusal noon yung Ginoo sa 2 baso. Sabay inabot nga nito kay Giboy at RJ. Sige nga, subukan yung inumin yung tubig na nariyan. Utos pa nga po nito. Sa patuloy naming pag-oobserba ay napansin ko na tila may bumabagabag sa isip nila dahilan upang tumitig lamang sila doon sa basong yon. Pinilit na uminom ni RJ noon pero ganoon na lang yung galit niya nang tila mapaso nga yung kanyang labi sa kumukulong tubig. Napasigaw pa nga siya noon dahil sa pagkagulat. Sigaw ito ng sigaw na mainit umano yung tubig pero iginiit ni Tikyo na sa gripo lamang niya kinuha yung tubig na yon kaya papaanong iinit nga yon. Gagayahin pa sana ni Giboy yung pag-inom sa baso kaya nga lang nung makita niya yung reaksyon ni RJ ay hindi na nga niya sinubukan pa. At yun nga yung naging punto upang maniwala na rin sila. Inabot naman sa akin ng albularyo yung baso na yun at ipinainom. Halos masuka naman ako ng mga sandaling yon dahil para bang matatalas na pako yung aking iniinom at nilalagok. Kita nyo, mahina yung epekto nito sa kasama nyo pero meron pa rin. Nagawa niyang inumin, huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo. Saad pa nga po ng Ginoo. Inutusan niya na muling kumuha si Tikyo ng ilang pirasong kalamansi at garapon ng asin. Nagaran din naman itong ginawa. Iniwan ni Mang Roman yung ilang pirasong kalamansi sa isang baso ng tubig. At nilawkan niya ito ng asin at samot-saring mga orasyon yung inuusal nito. Matapos ito ay isa-isa po niyang ipinainom ito sa aming tatlo. Nauna nga si Giboy dahil siya nga yung punteriya ng sumpa. Matapos makalagok ay talagang nagsuka nga itong si Giboy. Ganon din yung mga bisita ni Sheilang naroon at pati na rin kami nang masamyo yung mabaho at nakakadiring isinuka nito. Para ba yung amoy ng imbornal na may halong sinunog na kung anong dumi. Ayon pa kay Mang Roman ay magaling na raw si Giboy pero kinakailangan niya pa ring uminom ng tubig na may kalamansi at asin upang tuluyan ng makawala sa aswang na nagmarka sa kanya. Matapos na rin naming uminom ni RJ noon, ay ganon din yung naging resulta. Pero hindi kasing tindi ng kay Giboy. Si RJ ay nagsuka lang ng konti pero may amoy pa rin. Samantalang yung akin naman ay walang gaanong amoy. Dahil siguro hindi naman talaga ako yung direktang tinamaan ng pagdura ng matanda. Matapos po yun, ay isa-isa po niya kaming hinawakan sa may bumbunan at inorasyonan ng proteksyon sa matandang hindi naman namin sinasadyang mabunggo. Sa totoo lang po, mababaw yung naging dahilan ng matandang aswang na yun na nandura sa amin at meron ngang ginawang kung ano. Sa simpleng pagkabunggo lamang, naagaran din naman naming hininga ng tawad sa kanya ay parang kaya na nga niyang pumatay. Sabi nga ni Mang Roman, ganoon daw talaga minsan yung mga nilalang ng dilim tulad ng mga aswang. Talagang mapagtanim daw sila ng sama ng loob. Lalo na nga kung magawan mo sila ng mga bagay na hindi ka nais-nais para sa kanila.
Talagang minsan daw ay handa nga silang pumatay o mang biktima ng kaganti lang. Nung nangyari pala sa amin yon, hindi po namin alam noon kung gaano pala kadelikado yung aming napasukang gulo. Mabuti na lamang at marami namang tumulong. Matapos pong maalis ni Mang Roman noon sa amin yung sumpa, sinabi rin po nito kung gaano nga ba kadelikado yung lahat. Kung nagkataon daw ay baka ikinamatay daw namin yon, dahil talagang malakas daw yun kung di agad na agapan. Ito po yung aming kwentong tatlo. Magmula po noon ay doble ingat po talaga yung aming ginawa. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga matyagang nakinig dito. At paalam sa inyong lahat.